Ang nobya, sa harap ng lahat, ay umatras sa kasal. Sinabi niyang tunay silang nagmamahalan ng nakababata kong kapatid. Pagkatapos, nagtanan silang dalawa. Ako naman, agad kong tinawagan ang matagal ko ng kaaway na si Xia Sining. Sa kabilang linya, narinig ang magandang boses ni Xia Sining, bihira to, ah. Bakit napatawag ka sa akin? Napangiti ako at sinabi, kinasal ako ngayon. Mahinang tumawa si Xia Sining, kinasal ka ngayon? Pinadalhan na kita ng regalo. Akala mo ba kulang ang regalo ko kaya tumawag ka para mang-asa? Nakangiti akong sumagot, nabalitaan kong single ka pa raw. Gusto mo bang ikasal ngayon? Nagdaraos ako ng kasal ngayon pero kulang ako ng nobya. Hindi pa ako tapos magsalita, may narinig akong kalabog mula sa kabilang linya. Sumimangot si Xia Sining at nagtanong, Jiang Yichen, seryoso ka ba? Tumango ako. Kailan ba kita niloko? Tahimik sandali si Xia Sining, tapos biglang tumawa at nagtanong, Jiang Yichen, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan kapag pumunta ako riyan? Pagkatapos niyan, 4 na bagay lang ang gagawin natin araw-araw. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Hindi mapigilan ang ngiti sa aking mukha. Hihintayin kita ng kalahating oras. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumapit ang matalik kong kaibigan na si Chu Feng at tinapik ang balikat ko. Inalo niya ako, sa totoo lang, okay naman si Xia Sining. Nakangiti akong tumango. Alam ko. Pinili ko si Xia Sining hindi dahil wala na akong ibang mapagpipilian. Magkaklase kami mula elementarya. 3 taon sa junior high, 2 taon sa senior high. 5 taon kaming magkatabi sa upuan. Pero halos araw-araw kaming nag-aaway. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit ang babaeng ito ay laging gustong kontrahin ako. Hanggang sa naaksidente ako sa kotse, nakita ko si Xia Sining na walang pag-aalinlangang sumugod para protektahan ako. Doon ako natauhan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa aking pagbabalik-tanaw. Narinig ang tanong ng wedding coordinator, Ding Jiang, handa na po ba ang nobya? Magsisimula na po ang kasal. Nakangiti akong sumagot, malapit na. Naniniwala akong hindi sinungaling si Xia Sining. Makalipas ang 20 minuto, lumitaw si Xia Sining sa pintuan. Gulat akong napatingin sa kanya. Nakasuot siya ng haute couture na damit pangkasal, bawat hibla ng kanyang buhok ay maingat na inayos. Mahirap hindi isipin na matagal na siyang handa. Ang tanging kakaiba ay ang ordinaryong relo sa kanyang kamay. Naalala ko, regalo ko iyon sa kanya noong first year high school para sa birthday niya. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay suot pa rin niya. Nang makita niya ang pagkamangha sa aking mga mata, tinaasan niya ako ng kilay at nagtanong, tumakas si Wensueli, kaya ako agad ang naisip mong tawagan. Matagal mo na bang pinagnanasaan ang kagandahan ko at hinihintay lang ang araw na to? Mayabang akong umiti, Xia Sining, hindi rin naman ako pahuli. Ngayong nandito ka, dapat kang magpasalamat dahil ginamot ko ang man-hater syndrome mo. Halos matawa sa galit si Xia Sining. Anong man-hater syndrome? Ikaw ang nagpakalat niyan, no? Mula pagkabata, matalino siya at magaling makisama, campus belle at top student saan man magpunta. Noong nag-aaral kami, hindi mabilang ang mga lalaking may gusto sa kanya. Minsan, pagkatapos niya akong paglaruan, gumanti ako sa pamamagitan ng pagpapakalat na may man-hater syndrome, si Xia Sining. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nagkakaroon ng seryosong relasyon, ni hindi pa nakakahawak ng kamay ng lalaki. Sumimangot si Xia Sining. Alam mo ba kung gaano karaming manliligaw ang nawala sa akin dahil sa sinabi mo? Tinaasan ko siya ng kilay. Kung gayon, bibigyan kita ng asawa ngayon. Hindi ka nadadaan sa panliligaw. Inilagay ni Xia Sining ang kanyang hintuturo sa labi at mahinang tumawa. Mukhang maganda yan. Sa sandaling iyon, narinig ang nagmamadaling boses ng wedding coordinator, bagong kasal, magsisimula na po ang seremonya. Inilahad ko ang aking kanang kamay. Natural na isinukbit ni Xia Sining ang kanyang braso sa siko ko. Ang kanyang payat na kamay ay mahigpit na humawak sa akin, at unti-unting napakalma nito ang aking hindi mapakaling puso. Tumingin sa akin si Xia Sining at nagtanong, bigla kang nagpalit ng nobya, papayag ba ang tatay mo? Mayabang akong sumagot, kapag naikasal na ako, makukuha ko ang 15% na shares ni Lolo.
Kapag pinakasalan mo ako, makakakuha ka rin ng 1% na shares. At ang sa iyo ay akin din kaya, sa panahong iyon, ako na ang magkakaroon ng pinakamalaking boses sa pamilyang Jiang. Tinitigan ni Xia Sining ang aking tiwalang ngiti. Saglit, tila nakita niya ang imahe ng kanyang sarili noong kabataan, ang batang babae na hindi kailanman sumusuko. Pero buti na lang at tumakas si Wen Xueli. Hindi na sayang ang lahat ng kanyang pinlano. Kung hindi, kahit hanggang kamatayan, hindi siya ang mapipili. Oras na para lumabas ang bagong kasal. Nang makitang biglang iba na ang nobya, nagbago ang mukha ng mga nakatatanda sa magkabilang pamilya. Lalo na si Lola Wen ng pamilyang Wen. Pati ang nanay ni Wen Xueli ay nagulat. Agad niyang tinawagan si Wen Xueli. Pero laging key-in-called ang status ng telepono, hindi ito makontak. Walang nagawa ang nanay ni Wen kundi tawagan ang assistant ni Wen Xueli. Nang malaman niyang hindi dumating si Wen Xueli sa kasal, dahil kay Jiang Haoyu, namutla ang mukha ng nanay ni Wen, nanginginig sa galit ang kanyang mga labi. Nakikitang malapit nang magpalitan ng singsing ang bagong kasal, mahinang nagtanong si Lola Wen sa nanay ni Wen, nakontak mo na ba ang anak mo? Yumuko ang nanay ni Wen at nahihirapang sumagot, hindi na raw siya darating. Si Wen Moxuy, na abala sa pagbivideo, ay natigilan sandali. Huli na nang ma-realize at nagtanong, tumakas sa kasal ang ate ko. Ganoon ka-exciting. Nang malaman ang buong pangyayari, natulala si Lola Wen. Ang kanyang mabuting pagpapalaki ang pumigil sa kanya na magwala. Pero kumunot ang kanyang noo, at iba't ibang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa huli, may panghihinayang siyang tumingin sa akin. Palagi niya akong itinuring na parang tunay niyang apo. Inakala niyang magiging mas malapit pa ang pamilyang Wen at Jiang. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Si Wen Moxuy ay balisang nagtanong, Lola, anong gagawin natin ngayon? Magpapakasal na si Kuya Yichen sa iba. Hindi na siya magiging bayaw ko. Napabuntong hininga si Lola Wen. Kahit ano pa ang mangyari, kasal ni Yichen ngayon. Kailangan nating tapusin ang seremonya bago umalis. Hindi natin pwedeng ipahiya si Kuya Yichen mo. Sa entablado, nagpapalitan na ng singsing ang bagong kasal. Hinawakan ko ang daliri ni Xia Sining. Nakangiti siyang tumingin sa akin. Yichen, wala akong mga magulang, wala rin akong maraming kamag-anak. Kaya sa pagpapakasal ko sa'yo, makakatipid ka sa maraming abala. Pero gusto ko pa ring itanong sa'yo sa huling pagkakataon, sigurado ka na ba? Ang kasal ay hindi laro. Masama ang ugali ko, gusto kitang inaasar. Tumingin ako sa seryosong si Xia Sining, umiti ng taos puso. Sining, seryoso ako. Bagamat lahat ay hindi makapaniwala na biglang nagpalit ng nobya sa kasal, ang mga naroroon ay pawang matatalino at may pinag-aralan. Hindi sila gagawa ng eskandalo. Patuloy silang umiti, pumalakpak at bumati sa bagong kasal. Pagkatapos ng kasal, dahil sa nangyaring eksena, hindi muna ako makakauwi sa bahay ng mga Jiang. Nang akmang hihingi ako ng paumanhin kay Xia Sining, hindi ko inaasahang siya pa ang nag-ayang dalhin ako sa aming bagong bahay, ang bahay ni Xia Sining. Hindi niya sinabi sa akin na kagabi pa niya pinaayos ang bahay. Huwag nang magtanong. Ang sagot ay, nahulaan niyang hindi na babalik si Wen Xueli. Ang dating tahimik na bahay ay naging parang bahay ng bagong kasal. Makikita ang mga happiness, character at mga lobo kung saan-saan. Tinaasan ko siya ng kilay, may pagtataka sa aking mga mata. Kailan mo to inihanda? O matagal mo nang inihanda? Tumikhim si Xia Sining, ang kanyang ngiti ay maningning. Unang kasal ko to, hindi naman pwedeng masyadong simple. Medyo nagulat ako. Akala ko ay nandito lang si Xia Sining para magpanggap. Hindi ko inaasahang ganoon siya kaseryoso, mas seryoso pa kaysa sa akin. Nang maisip ko iyon, medyo nahiya ako. Bukod sa singsing na dinala ko para sa kanya, parang wala na akong ibang ginawa. Kahit ang dapat na dowry at bagong bahay, hindi ko maibigay sa kanya. Pagkatapos kong magbihis at lumabas, tinapik ko ang aking maleta at tinanong siya, saan ako matutulog ngayong gabi? Napahinto sa pag-inom ng gata si Xia Sining. Ngumiti siya ng malapad. Asawa, kung hindi ka tututol, pwede tayong matulog ng magkasama. Bahagya akong napakunot noo. 2 taong nag-aaway mula pa noong junior high, ngayon ay mag-asawa na. Ang pakiramdam ay medyo kakaiba. Nang makita niya ang pag-aalala sa aking mga mata,
Itinuro ni Xia Sining ang kwarto sa tabi ng kanyang silid. Nandoon ang kwarto mo. Hindi ko alam ang gusto mo, kaya bahala ka na. Mahinang idinagdag ni Xia Sining, huwag ka nang mag-abala pang magpa-renovate. Sa huli, sa kwarto ko rin naman tayo uwi. Ang kwarto ko ay nakaayos ayon sa gusto mo. Masyadong mahina ang boses niya, hindi ko narinig. Kaya nagtanong ako, ano nang sabi mo? Walang pagbabago sa ekspresyon ni Xia Sining, iniba niya ang usapan. Kailan tayo kukuha ng marriage certificate? Nag-isip ako sandali. Bukas ng umaga. Tinitigan ako ng magagandang mata ni Xia Sining. Yichen, sabi ko na nga ba, matagal mo na akong type. Hinihintay mo lang ang araw na to, no? Pagkatapos ay mahina siyang tumawa at nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, bukas babalik si Wen Xueli. Magha-honeymoon ba tayo? Gusto niya akong ilayo bago pa bumalik si Wen Xueli, para si Wen Xueli ang umiyak. Akmang sasagot na ako nang biglang tumunog ang aking telepono. Hindi muna tayo makakapag-honeymoon. Pwede bang tapusin ko muna ang project ko? Tanong ko, nag-aalalang baka magalit si Xia Sining. Nag-isip ako sandali at idinagdag, mga kalahating buwan lang. Ang malumanay kong pakikipag-usap sa kanya ay nagpalutang kay Xia Sining. Agad siyang tumango. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Una kaming pumunta sa civil registry para kumuha ng marriage certificate. Pagkatapos, bumalik kami sa aming kanya-kanyang kumpanya, na para bang ang pagkuha ng certificate ay isang simpleng proseso lang. Pagbalik ko sa kumpanya, pagkatapos ng meeting at pag-aproba ng plano, nakatanggap ako ng tawag mula sa tatay ko, si Jiang Hongsuan. Kahapon, nang makita niyang nagpalit ng nobya sa kasal, galit na galit ang tatay ko, agad sumimangot ang mukha niya. Kahit wala na si Wen Xueli, hindi naman ako pwedeng basta-basta na lang kumuha ng kung sino para pakasalan. Hindi ba't parang nagbibiro lang ako? Isa pa, si Wen Xueli ay pumunta para tingnan ang kapatid mo. Jiang Yichen, ikaw ang nakatatandang kapatid, hindi ka ba marunong umintindi at maghintay kay Wen Xueli? Galit na galit ang tatay ko, pero pilit niyang pinipigilan. Yichen, ngayong matigas na ang ulo mo, nangangahas ka ng gumawa ng ganitong kalokohan. Kumuha na ba kayo ng marriage certificate ni Xia Sining? Kung hindi pa, dalhin mo siya sa bahay ng mga Jiang mamayang hapon. Hindi na hinintay ng tatay ko ang sagot ko, ibinaba na niya ang telepono. Mahina akong natawa. Ang tono niya ay parang nag-imbestiga ng kriminal. Hindi ko ito pinansin. Ibinaba ko ang telepono at buong pusong nagtrabaho. Tanghali na nang maalala ko ito. Tinawagan ko si Xia Sining. Sa oras na iyon, katatapos lang din ng meeting ni Xia Sining. Ang matalik niyang kaibigan na si Suxia Oxiao ay may dalang dalawang lunchbox, humuhuni habang papunta sa opisina ni Xia Sining. Nakangiting sinabi ni Suxia Oxiao, Ate Sining, unang araw ng kasal, pumasok ka agad. Hindi ka ba natatakot na magalit si Bayaw? Pakiramdam ni Suxia Oxiao, simula nang ianunsyo ng pamilyang Jiang ang kasal namin ni Wen Xueli, si Xia Sining ay laging nasa bar, muntik nang mamatay sa kalasingan sa mesa. Noon pa niya inaasar si Xia Sining na duwag, may gusto pero hindi nangangahas na habulin. Pero kahapon, habang nasa bar sila, biglang nakatanggap si Xia Sining ng tawag mula kay Jiang Yichen. Ang dating maingay na eksena ay biglang tumahimik dahil sa isang tingin lang ni Xia Sining. Pagkatapos ng tawag, elegante siyang tumayo, mayabang na tinapik ang dibdib at sinabing, magpapakasal na ako. Iniwan silang dalawa na nakatulala. Ngayon, tinapik ni Suxia Oxiao ang balikat ni Xia Sining at mumiti. Sa wakas, nakuha mo na ang iyong little husband. Hindi mo ba aalagaan ang inyong relasyon? Baka kapag natauhan si Wen Xueli, maagaw pa niya sa'yo si Jiang Yichen. Pagkatapos makipag-usap sa telepono, nag-isip si Xia Sining kung tatawagan ba niya ako. Nang marinig ito, umiti siya at mayabang na sinabi, ang asawa ko ay maunawain. Kayong mga single, hindi niyo maiintindihan at maiinggit lang kayo. Nakaramdam ng 1,0,0,000 puntos na damage si Suxia Oxiao. Pwede namang magpakita ng pagmamahal, bakit kailangang mang-insulto? Ate Sining, kahapon bigla kang nagpakasal, kumuha na ba kayo ni Bayaw ng marriage certificate? Isang matinding banat mula kay Suxia Oxiao. Ang kasal, kailangan pa rin ng papel para maging mapagkakatiwalaan. Bahagyang kumunot ang noo ni Xia Sining, tila may punto ang sinabi nito.
Pero parang nakakuha ng alas si Suksya-Oksiao, nang aasar na sinabi, kahit natawag ka ng tawag ng asawa, kapag bumalik si Wensueli, tatakbo rin si Bayaw. Hindi pa tapos magsalita si Suksya-Oksiao, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pulang buklet sa kamay ni Xia Sining. Hindi niya napigilang sumigaw, Betty. Totoo ba yan? Tumakbo siya papalapit kay Xia Sining, nagniningning ang mga mata, excited na sinabi, Ate Sining, pahiram naman, tingnan ko. Hindi pa ako nakakakita ng marriage certificate. Ang ekspresyon ni Xia Sining ay parang sinasabing, karapat-dapat bang makita ng isang single na tulad mo? Pagkatapos ay inilagay niya ang marriage certificate sa drawer ng kanyang desk. Mayabang na sinabi, gusto mong makita. Magpakasal ka. Pagkasabi noon, inutusan niya ang kanyang assistant na kumuha ng kandado. Sa harap ni Suksya-Oksiao, ikinandado niya ang marriage certificate. Para walang magnanakaw. Pagkatapos ay gumiti at tumango si Xia Sining. Kung nasa opisina, pwede niya itong tingnan anumang oras. Walang masabi si Suksya-Oksiao. Ngayon lang siya nakakita ng babaeng ganoon kahalaga ang marriage certificate, kinandado pa. Ang tindi mo. Kailan niyo kinuha yan? Mahinang sinulyapan siya ni Xia Sining. Kaninang umaga lang, bagong labas. Sa sandaling iyon, pumasok ang tawag ko. May gusto pa sanang sabihin si Suksya-Oksiao, pero nang makita niya ang ekspresyon ni Xia Sining na parang tinamaan ng pana ni Cupido, naisip niyang mas mabuting lumayo na lang. Narinig ang boses ko mula sa telepono, libre ka ba mamayang hapon? Ang mga mata ni Xia Sining ay puno ng ngiti. Basta libre ka. Naramdaman ni Suksya-Oksiao na parang nangangasim ang kanyang ngipin. Hindi ko napigilang mapahawak sa aking noo, walang magawa. Gusto kang makita ng biyenan mo. Tinaas ni Xia Sining ang gilid ng kanyang bibig. Maliit na bagay, huwag kang mag-alala. Idinagdag ko pa, susunduin kita. Kumain ka ng marami sa tanghali, hindi masarap ang pagkain mamayang gabi. May tiwalang sinabi ni Xia Sining, Yichen, magtiwala ka naman sa asawa mo. Natawa ako sa kanya. Ang bigat sa dibdib ko ay nawala. Pagkababa ng telepono, lumapit si Suksya-Oksiao na parang tsismosa. Sinulyapan niya ang telepono nito. Si Bayaw ba yung tumawag? Tumango si Xia Sining. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang assistant, mamayang hapon, ihanda mo ako ng ilang regalo. Pupunta ako sa bahay ng mga Jayang. Pumalakpak si Suksya-Oksiao sa tuwa. Ate Sining, aangat ka na. Huwag kang kabahan sa pagkikita niyo ng pamilya. Huwag kang duwag, ipakita mo ang tapang mo sa pakikipag-negotiate ng projects. Tinaasan siya ng kilay ni Xia Sining. Hindi mo na kailangang ituro yan sa akin. Sa kabilang dako, nagising si Wensueli ng lampas 12:00 na ng tanghali. Nang makita niya ang video ng kasal ko na pinadala ng iba, at ang sinabi kong i-break na tayo, sumabog ang utak niya. Hindi niya inaasahang makikipag-break ako. Nagbihis si Wensueli, nagmamadaling kinuha ang telepono at akmang aalis na. Sa sandaling iyon, pumasok si Jayang Haoyu at hinawakan ang kanyang pulso. Ayaw na sayo ni Jayang Yichen, babalik ka pa ba? Pwede siyang magpalit ng nobya, bakit hindi ka pwedeng magpalit ng nobyo? Malamig na tinitigan siya ni Wensueli. Isang pagkakamali lang ang nangyari kagabi. Okay ka na ngayon, babalik na ako para magpakasal. Pagkasabi noon, napakagatlabi si Jayang Haoyu at nagtanong, ganoon mo ba siya kamahal? Kahit muntik na akong mamatay, wala kang pakialam. Bumilis ang paghinga ni Wensueli, tumaas ng kaunti ang boses niya. May mga kaklase ka rito, may mga kaibigan ka. Simpleng aksidente lang sa kotse yon, hindi naman kailangang ako pa ang personal na pumunta. Pero pumunta pa rin ako. Iniwan ko si Ichen. Jayang Haoyu, ano pa bang gusto mong gawin ko? Nang marinig ni Wensueli na tinawag niya ang pangalan nito, alam ni Jayang Haoyu na galit na siya. Malambing siyang nagsalita, sorry, natakot lang ako. Natakot akong baka mamatay na ako nang hindi ka man lang nakikita sa huling pagkakataon. Mahal na mahal kita, natatakot ako. Malamig siyang pinutol ni Wensueli. Nakita mo na ako ngayon. Babalik na ako. Kalimutan na natin ang nangyari kagabi. Isang pagkakamali lang iyon. Pagkasabi noon ni Wensueli, kinuha niya ang telepono para tawagan ako, pero hindi ako makontak. Kahit ang assistant ko, pareho lang ang resulta.
Galit na galit si Wenxueli. Paano ko nagawang i-block ang mga numero nila? Tinawagan ni Wenxueli ang matalik kong kaibigan na si Chu Feng. Inasar siya ni Chu Feng ng may sarkasmo at ibinaba rin ang telepono. Galit na galit si Wenxueli pero wala siyang magawa kundi bumalik. 4:00 ng hapon, dumating ako sa tapat ng kumpanya ni Xia Sining. Pagkasakay ni Xia Sining sa kotse, pinaalalahanan ko siya, pagkamatay ni Mama, si Lolo na ang pinakamahal sa akin. Kung pahirapan ka ni Lolo, sana magtiis ka. Inilipat ni Xia Sining ang kanyang mahahabang binti na nakasuot ng stockings papalapit sa akin. Nagkunwaring parang isang masunuring asawa, legal tayong mag-asawa ngayon. Ang lolo mo ay lolo ko na rin. Ano ng pagtitiis ang sinasabi mo? Naantig ako. Hindi ko mapigilang sumulyap pababa. Marahil dahil sa sobrang pagod sa trabaho, hindi nagtagal pagkasakay sa kotse ay nakatulog na si Xia Sining. Sadyang binagalan ko ang takbo para makapagpahinga siya ng maayos. Nang makarating na kami sa bahay, saka ko lang siya marahang ginising. Nandito na tayo. Tumingin ako sa medyo kinakabahang ekspresyon ni Xia Sining, bahagyang umiti ang aking mga labi. Bumaba ako ng kotse at hinawakan ang kamay ni Xia Sining papasok. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang palad. Inalo ko siya, legal tayong mag-asawa, huwag kang matakot. Napalunok si Xia Sining, tinapik ang kanyang dibdib. Nandoon ang litrato ng aming marriage certificate. Kahit na ikinandado niya ang marriage certificate sa opisina, dala-dala niya ang litrato nito. Ang kanyang mapupulang labi ay paulit-ulit na nagsasabing, legal na mag-asawa. Pagkatapos ay sumunod siya sa akin papasok sa bahay ng mga Jayang. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakaupo sa sala. Ang tatay ko at si Lolo, pati na rin ang lola ni Wenxueli, si Ginang Li. Medyo nagulat ako. Pero lumapit pa rin ako at isa-isang bumati. Magalang na sumunod si Xia Sining sa pagbati. Ang tingin ng lahat ay napunta sa aming magkahawak na mga kamay. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Binitiwan ko ang kamay niya at lumapit kay Ginang Li. May halong pagsisisi, sinabi ko, Lola Li, pasensya na po sa nangyari kahapon, hindi ko po nasabi sa inyo ng maaga. May pag-aalala at panghihinayang sa mga mata ni Ginang Li. Hinawakan niya ang kamay ko. May halong pagsisisi at awa, sinabi niya, ang pamilyang Shen ang may kasalanan sa iyo, Yi Chen. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kami ang nagkamali. Ang tanging hiling ko lang ay maging masaya ka. Nalaman ko na ang nangyari kahapon. Kasalanan ni Wenxueli. Kailangan ko pa ring humingi ng tawad sa iyo para sa kanya. Malalim na napabuntong hininga si Ginang Li. Yi Chen, hindi ko ipagtatanggol si Wenxueli. Hindi ko siya napalaki ng maayos. Ang laki ng pinsalang na idulot ko sa iyo. Pasensya na. Pagkaalis ni Ginang Li, sumunod kami ni Xia Sining kay Lolo sa study. Malakas pa rin ang katawan ni Lolo. May otoridad siya kahit nakatayo lang. Ang kanyang mapanuring tingin ay napunta kay Xia Sining. Kalmadong tumango, kamukha mo si Xia Yuandong. Si Xia Yuandong ang pangalan ng lolo ni Xia Sining. Namatay ito noong nasa unang taon ng junior high si Xia Sining. Noong kabataan ni na Lolo at Xia Yuandong, mahilig silang mag-asaran, pero nagkakasundo rin sila. Sayang lang at maagang namatay si Xia Yuandong. Kung hindi, ang mapapangasawa ko ay hindi si Wenxueli. Sinabi pa ni Lolo, wala akong pakialam kung anuman ang nangyari sa inyo noon. Nakaraan na yon, hayaan na natin. Dahil pinakasalan ka ni Ichen, sana magkasundo kayo ng maayos. Masunuring tumango si Xia Sining. Lolo, makakaasa po kayo. Nakagawa na po ako ng huling habilin. Lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Ichen. Nang marinig ko iyon, natigilan ako. Iwinagayway naman ni Lolo ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Tumingin sa akin si Xia Sining, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal. Lolo, si Ichen po ang pinakamamahal kong tao. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Tumango si Lolo. Nagtanong pa siya ng ilang bagay tungkol sa kumpanya ko. Nang sa wakas ay sumagot ng telepono si Lolo, saka lang kami magkahawak kamay na bumaba, pumunta si Xia Sining sa banyo. Ako naman ay naupo muna sa sala. Sa sandaling iyon, nakaupo ang tatay ko sa sala at nanonood ng balita. Naupo ako sa tapat niya. Tuyot kong sinabi, Pa.
Tumugon ang tatay ko ng TDC at siya na ang nagbukas ng usapan. Alam mo ba ang tungkol sa aksidente ni Haoyu? Walang ekspresyon akong tumango. Alam ko. Tila alam din ng tatay ko ang dahilan ng pangyayaring iyon. Nag-atubili siya ng ilang segundo. Malubha ang aksidente ni Haoyu ngayon. Bilang ate, dapat lang natingnan siya ni Wenxueli. Huwag mo nang isipin yon. Ikaw at Sixia Sining, Yichen, seryoso ka ba? Nanatili akong tahimik. Alam ko. Ang pagmamahal ng tatay ko ay halos na ibigay na niya kay Jayang Haoyu. Hindi ako nagagalit, naiinis lang ako. Pa, sa puso ko, ang kasal ay hindi laro. Malinaw ang ibig kong sabihin. Seryoso ako. Hindi maiwasang maalala ng tatay ko ang sarili niyang kasal. Maingat niya akong tiningnan, ang kanyang malamig na ekspresyon ay para bang nagpapaliwanag para sa sarili. Yichen, ako at ang nanay mo. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Kalmado ang aking ekspresyon, walang anumang bahid ng emosyon sa aking mga mata. Mula nang mawala si mama, nakapag-move on na ako. Pa, ang mga pagkakamali ninyo ay hindi dapat pagbayaran ng mga babae. Malaki ang kinalaman mo sa pagkamatay ni mama. Ngayon, tatay pa rin kita. Pero hindi ka na ang pinakarespetado kong tatay. Nang pinili mong pagtaksilan kami ni mama, nawala na sayo ang karapatang iyon. Nasa harapan ko ang tatay ko. Nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Kaya hindi na lang siya nagsalita. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay sinabi ng tita na handa na ang pagkain. Pagkatapos kumain, madilim na nang umalis kami. Tiningnan ko ang tahimik na Sixia Sining sa kotse. Hindi ko mapigilang magtanong, mukhang masaya ka. Dahil ba hindi ka pinagalitan ni Lolo? Sixia Sining, bagamat walang masyadong chismis tungkol sa kanya, ang kanyang paraan ng pagkilos ay walang katiyakan. Natural lang na hindi siya gusto ni Lolo. May bahid ng ngiti sa mga mata ni Sixia Sining. Tinaas niya ang gilid ng kanyang labi. Sasabihin ko lang sa mahal kong asawa. Mahina akong natawa. Hindi ba't ako ang legal mong asawa? Kalmadong sinabi ni Sixia Sining, kulang pa ng mahal. Medyo wala akong masabi. Tinaasan ko siya ng kilay. Sining, nagmamaneho ako. Kung lagi mo akong titingnan, hindi ako makakapag-concentrate sa pagmamaneho. Namula ang mukha ni Sixia Sining. Sinabi pa niya, kung gayon, sa bahay na lang natin pupunan ang mahal na iyan. Hindi pa siya tapos magsalita, bigla akong nagpreno ng malakas. Tumingala ako at nakita ang babaeng nakatayo sa harap ng ilaw ng kotse. Malakas na kumabog ang dibdib ko. Tiningnan ko si Sixia Sining. Lumingon si Sixia Sining at kalmadong sinabi, kung gusto mong pumunta, pwede kang pumunta. Pinisil ko ang kanyang pisngi. Sa malumanay na tono, sinabi ko, pupuntahan ko siya para linawin ang lahat. Babalik ako agad, okay? Ang sagot sa akin ni Sixia Sining ay isang mahinang tidithig. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Nagmamadaling lumapit si Wenxueli at hinawakan ang braso ko. Namumula ang mga mata, nagtanong siya, Yichen, hindi ako pumayag na mag-break tayo. Ang hangin ng taglagas ay may dalang lamig. Tahimik ko siyang tiningnan, walang bahid ng galit. 2 araw pa lang kaming hindi nagkikita, ang laging maayos na si Wenxueli ay mukhang gusgusin ngayon. Napabuntong hininga si Wenxueli. Yichen, huwag mong gamitin ang mga inosenteng tao para galitin ako. Kumunot ang noo ko at malakas na iwinaksi ang kamay ni Wenxueli. Wenxueli, hindi ako yung tipong kumakain sa isang plato habang nakatingin sa iba. Nang pinili mong puntahan si Jayang Haoyu, tapos na tayo. Pwede mo namang sabihin sa akin. Pwede ko sanang i-anunsyo agad sa mga bisita na kanselado muna ang kasal. Pero hindi mo ginawa. Ipinahiya mo ang pamilyang Jayang, ang pangalan ko, at tinapakan mo ito ng husto. Bahagyang natigilan si Wenxueli. Nagpaliwanag siya, si Haoyu ay kapatid mo. Naaksidente siya. Halos matawa ako sa galit. Wenxueli, huwag mong kalimutan, si Jayang Haoyu, ang mga kaibigan niya, mga kaklase niya, nandoon lahat. Kahit na aksidente siya, hindi naman kailangang ikaw ang pumunta. Doktor ka ba? Anong kapasidad mo para pumunta? Bilang ex-girlfriend o bilang hipag? Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Wenxueli, nakaramdam ako ng kaunting kasiyahan. Hindi mo ba alam kung paano naging kapatid ko si Jayang Haoyu? Hindi ko siya kinamumuhian.
Pero hinding-hindi ko tatanggapin ang isang taong pumatay sa nanay ko. Mahinang sinabi ni Wenxueli, hindi siya ang pumatay kay tita. Natigilan ako sandali pagkatapos ay tumawa. Pero walang init ang aking ngiti. Kaya pala, ganyan pala ang iniisip mo. Pareho kayo ng tatay ko, hindi tayo magkakasundo. Tiyak na hindi tayo magkakasama. Naniniwala akong may kinalaman sila sa pagkamatay ng nanay ko. Dahil pinili mong makasama ako, dapat mo akong respetuhin. Hindi yung sa ganitong importanteng sandali, nakikipag-ugnayan ka pa sa kanya. Wenxueli, hindi lang ikaw ang pwede kong mahalin. Ang mga salitang hindi lang ikaw ang pwede kong mahalin, ay tumama kay Wenxueli na parang kidlat. Ang puso niya ay parang binutas, humahangin papasok, sobrang sakit. Nanginginig ang kanyang mga labi. Yichen, nagkamali ka. Kasalanan ko to, pero malamig ko siyang tiningnan. Wenxueli, mula pagkabata, sanay ka sa lahat ng bagay, hindi ka marunong tumanggi sa iba, madali kang maawa. Ang babaeng tulad mo, sa madaling salita, ay parang central aircon. Hindi ko kailangan ng central aircon na tulad mo. Hindi mapigilan ni Wenxueli ang pag-iyak. Yichen, mahal kita. Kasalanan ko talaga to, hindi ko dapat ginawang umalis nang hindi nagsasabi sa'yo. Sumama ka sa akin ngayon, babalik tayo at magpapakasal. Malamig ko siyang tiningnan na para bang nakikita ko ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Wenxueli, hinding-hindi mo maintindihan kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot mo sa akin. Pwede kong payagan si Wenxueli na makasama si Jiang Haoyu. Pero ang hindi ko matatanggap ay habang naghahanda kami ni Wenxueli sa kasal, hindi pa rin niya makalimutan si Jiang Haoyu. Paano magkakasya ang dalawang tao sa isang puso? Nakakadiri talaga. Narinig ang boses ni Xia Sining mula sa likuran. Ikaw ang unang sumuko kay Yichen. Kaya dapat mong tanggapin na ayaw ka na niyang hintayin. Mabilis siyang lumapit sa tabi ko, hayagang isinukbit ang kanyang braso sa akin, at mapanghamong tiningnan si Wenxueli. Malalim na tinitigan ni Xueli si Xia Sining, kumunot ang kanyang noo. Xia Sining, sinamantala mo ang pagkakataon, tapos may lakas ka pang loob na sisihin ako. Lumamig ang tingin ni Xia Sining. Tumikim siya. Kung pag-uusapan ang pagsamantala sa pagkakataon, ikaw pa nga ang tumulong sa akin na lumikha nito. Sa madaling salita, dapat pa kitang pasalamatan. May halong panghahamon ang tingin ni Xia Sining. Biglang naging tensyonado ang atmosfera. Sumakit ang ulo ko. Hinawakan ko ang kamay ni Xia Sining at pinagkawit ang aming mga daliri. Yumuko ako at sinabi sa kanya, umuwi na tayo. Medyo inaantok na ako. Bahagyang lumingon si Xia Sining, ngumiti ng may pang-aasar kay Wenxueli at inalalayan akong sumakay sa passenger seat. Si Xia Sining, na parang isang nagwagi, ay mayabang na dumaan sa harap ni Wenxueli. Nainis si Wenxueli. Tumakbo siya sa bintana ng passenger seat, kumunot ang noo, at mahinang sinabi, Yichen, pag-isipan mo ng mabuti. Kapag sumama ka sa kanya ngayon, tapos na talaga tayo. Walang ekspresyon kung isinara ang bintana ng kotse. Uwi na. Hindi maisip ni Wenxueli na sa isang pagkakataon lang, nawala sa kanya ang pinakamamahal niyang lalaki. Tinitigan niya ang papalayong anino ng kotse. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, parang nawala ng laman ang kanyang puso. Kami ni Xia Sining, hindi namin pinag-usapan ang tungkol kay Wenxueli. Matagal na akong nakatira ng mag-isa sa labas. Dati, kapos kami sa pera, natuto akong magluto. Kalaunan, naramdaman kong nakakagaling ang proseso ng pagluluto, kaya patuloy akong nagluluto para sa sarili ko. Nang magising si Xia Sining, katatapos ko lang tumakbo at naghanda na ng almusal. Nang makita niya ang almusal sa mesa, si Xia Sining na hindi naman karaniwang nag-aalmusal ay umupo at dahan-dahang kumain kasama ko. May 2 beses na nagising si Xia Sining. Nang makita niya ang walang lamang mesa, akala niya ay wala siyang almusal. Medyo nadismaya siya. Pero nang sumakay siya sa kotse, ibinigay ko sa kanya ang isang maliit at cute na insulated lunchbox. Nagtataka siya, kumurap ang kanyang magagandang mata. Ano to? Ipinaliwanag ko, almusal. Tinaas ni Xia Sining ang gilid ng kanyang bibig, bahagya lang ang ngiti, pero napakalambing. Ginawa ba to ng asawa ko para sa akin? Ngumiti si Xia Sining ng may kumpiyansa at pagyayabang. Sinadya ko siyang barahin. Tira kaninang umaga.
Medyo wala siyang masabi. Pero dahil may almusal siya, maganda ang mood niya. Pagpasok sa elevator, nakita niya ang assistant niyang si Li Wei na kumakain ng siopao. Tinaasan niya ito ng kilay. Itinaas ni Li Wei ang hawak niyang fried siopao at nagtanong, "Boss siya, gusto niyo po ng almusal?" Mahinang natawa si Xia Sining. Itinaas niya ang Doraemon insulated lunchbox at sinabing, "Hindi na. Ginawan ako ng asawa ko ng love breakfast." Nang marinig iyon, agad na sumipsip si Li Wei. "Ang galing niyo po, boss siya. Ilang araw pa lang kayong kasal, nakuha niyo na agad si Jiang." Pagkatapos niyang kumain ng almusal, sumunod siya kay Xia Sining papasok sa opisina. Nang makita niyang inilabas ni Xia Sining ang almusal, naiyak sa inggit si Li Wei. Bigla niyang naramdaman na basura lang ang kinain niya kanina. Ipinadala niya ang litrato kay Suxia Oxiao. Agad na tumawag si Suxia Oxiao para magtanong, "Ate Sining, pwede ko bang matikman ang luto ni Bayaw?" Naiiyak na tumawa si Xia Sining. "Gusto mong kumain? Humanap ka ng sarili mong asawa." Walang masabi si Suxia Oxiao. "Ang yabang mo dahil may asawa ka na. Ilang araw lang ang nakalipas, single ka rin namang katulad ko." Masayang sinabi ni Xia Sining, "Totoo ngang ang yabang kapag may asawa na." Noong gabing umuwi kami mula sa bahay ng mga Jiang, binigyan ako ni Lolo ng 15% na shares, binigyan si Xia Sining ng isa 0%, at may 5% na natira para kay Jiang Haoyu. Nitong mga nakaraang araw, inayos ko ang share transfer documents at ibinigay kay Xia Sining ang para sa kanya. Hindi ito tinanggap ni Xia Sining at ibinalik sa akin. Medyo nagulat ako. "Binigay sa'yo ni Lolo, bakit ayaw mo?" Sumandal si Xia Sining sa sofa, mukhang pagod, at nakangiting sinabi, "Asawa mo ako, hindi ba't sinabi mo iyon? Ang akin ay sayo. Heto, sayo na lahat." Nahihiya akong nagpaliwanag, nagbibiro lang ako noon. Nawala ang ngiti ni Xia Sining. "Seryoso ako. Dahil nagpakasal na tayo, hindi ko naisipang makipaghiwalay. Hindi lang itong shares, kahit ang kumpanya ko ngayon, ibibigay ko sayo, wala akong tutol." Mapait akong umiti sa kanya. "Xia Sining, pinagsisihan mo ba na nakasama mo ako? Medyo boring akong tao, hindi masyadong marunong sa romansa." Mahinang tumawa si Xia Sining. "Okay lang, ako naman ang marunong. Hindi lang ako marunong, tuturuan pa kita." Hindi ako nagsalita. Ibinigay ko pa rin ang shares kay Xia Sining. Nang paalis na ako sa kumpanya at pasakay na sa kotse, nakita ko si Jiang Haoyu na naghihintay sa akin sa parking lot. Nakasakay siya sa wheelchair, medyo maputla ang mukha, pero pilit pa ring gumingiti. Kumunot ang noo ko. Hindi ba't naaksidente siya? Hindi ba dapat nasa ospital si Jiang Haoyu? Bakit siya bumalik? Ngumiti si Jiang Haoyu. "Nabalitaan kong nag-away kayo ni Wen Xueli. Natatakot akong baka magkamali ka ng akala, kaya bumalik ako para magpaliwanag." Ang salitang nag-away ay ginamit niya ng napakagaling na para bang ako ang hindi marunong makisama. Mahina akong natawa. Sumandal ako sa pinto ng kotse at mahinang sinabi, "Bibigyan kita ng 5 minuto." Natigilan si Jiang Haoyu. Basta lang niya iyon nabanggit, hindi niya inaasahang talagang pakikinggan ko siya. Kami ni Wen Xueli noon, nagkaroon kami ambiguous period. Kalaunan, nag-away kami. Nang magtapat siya sa'yo, ginawa ka lang niyang kapalit ko. Pasensya na, hindi ko rin naman dapat siya sinuyo. Pero itong aksidente hindi inaasahan. Sa sobrang taranta, wala akong mahanap na iba, kaya pasensya na. Hindi ko alam na ikakasal na pala kayo noon. Tahimik akong nagmamasid sa kanyang pag-arte. Sabi mo, ginawa akong kapalit ni Wen Xueli. Alam ba niya iyon? Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ni Jiang Haoyu. Mabilis niyang iniba ang usapan. "Hindi ko alam na magiging ganito ang sitwasyon. Mapapatawad mo ba si Xueli?" Naaawa ako sa kanya. Kumunot ang noo ko, humina ang boses. "Jiang Haoyu, hindi tayo ganoon kalapit. Wala akong pakialam sa mga kalokohan niyo ni Wen Xueli. Hinihiling mong patawarin ko si Wen Xueli, anong kapasidad mo para hilingin yon sa akin?" Bilang anak ng kabit, namutla ang mukha ni Jiang Haoyu. Marahil hindi niya inaasahang ganoon ako kadiretso. Yumuko siya at napakagatlabi.
Alam kong hindi nito mapapawi ang galit mo. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Nakatingin ako sa kanya, ang boses ko ay malamig. Kahit mamatay ka, okay lang. Sa likuran, narinig ang boses ni Wenxueli, Yichen. Sumakit ang ulo ko, minasahe ko ang aking sentido. Nang tumingala ako, lumapit ako kay Jiang Haoyu, bahagyang umiti ang aking mga labi. Medyo wala akong masabi. Ilang taon na ba? Itong pakitang tao na Todi. Nagmamadaling lumapit si Wenxueli. Nang makita niyang nandito rin si Jiang Haoyu, may bahid ng inis sa kanyang mga mata. Hindi siya tiningnan ni Wenxueli. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang tingin ay nag-aalab, pero ang kanyang tono ay medyo maingat. Yichen, pwede ba kitang yayain kumain? Noong gabing umuwi siya, pinagalitan siya ng husto ng kanyang lola at nanay. Doon niya naintindihan ang kahalagahan ng mga bagay-bagay. Natawa ako. Lumingon ako, binuksan ang pinto ng kotse at isinara ito. Ang lahat ng kilos ko ay tuloy-tuloy. Mula simula hanggang wakas, hindi ko siya tiningnan ni isang beses. Hinabol sana siya ni Wenxueli, pero pinigilan siya ni Jiang Haoyu. Desidido na si Jiang Yichen na hindi na bumalik. Sumuko ka na. Hindi lumingon si Wenxueli. Tahimik ng ilang segundo. Nang maaksidente ka, pinili kong tingnan ka hindi dahil hindi pa kita makalimutan, kundi para tapusin na natin ang lahat. Pero hindi ko inaasahang pagpaplanuhan mo ako. Paano mo nagawang lagyan ng pampatulog ang inumin ko? Natataranta si Jiang Haoyu. Agad siyang nagpaliwanag, hindi ko talaga alam na ikakasal na kayo. Nakangiting lumingon si Wenxueli. Hindi mo alam? Nagpasabi ako sa assistant ko kay Yichen, bakit mo pinigilan? Walang masabi si Jiang Haoyu. May bahid ng sakit sa kanyang mukha. Napakagatlabi si Wenxueli. Tama si Yichen. Dahil sa pag-aatubili ko, kaya ka nakahanap ng pagkakataon. Sabi mo, laging masama ang pakikitungo sa'yo ni Yichen, inaapi ka niya. Pero totoo ba talaga yon? Hindi ako magkokomento sa mga problema ng pamilya niyo. Pero hindi mo dapat pinagplanuhan si Yichen. Kapatid mo siya. At dapat sana, asawa ko si Wenxueli. Yumeling si Wenxueli. Ang kanyang malalalim na mata ay may bahid ng kawalan ng magawa at pagsisisi. Nang makita mong nauwi tayo sa ganito, masaya ka na ba? Hinawakan ni Jiang Yichen ang hawakan ng wheelchair. Tumingala siya sa langit, pero matagal siyang hindi nagsalita. Ika-4 na araw ng kasal, aalis si Xia Sining para sa isang business trip. Tinulungan ko siyang mag-ayos ng gamit. Bagamat hindi kami natutulog sa iisang kwarto, ang disenyo ng 2 kwarto ay halos magkapareho. Marahil dahil nasanay kaming magkaibigan noong bata pa, medyo hindi pa ako sanay na bigla kaming nagpakasal. Kapag matagal nang magkasama, matutulog din kami sa iisang kama. Nang kumatok ako, naliligo si Xia Sining. Nakatapis lang siya ng tuwalya nang buksan niya ang pinto. Nanginig ang tingin ko, hindi ko mapigilang sumulyap pababa. Sumandal si Xia Sining sa gilid ng pinto at nakangiting nagtanong, anong problema? Namula ang pisngi ko. Bigla kong nasabi, gutom na ako. Sinundan ni Xia Sining ang tingin ko. Mahinang nagtanong, sigurado ka bang ganyang klaseng gutom? Nahihiya ako. Agad akong tumalikod. Mahinang sinabi, nandito ako para tanungin kung gutom ka na. Sinadya akong asarin ni Xia Sining. Nang dumating ka, nagutom na ako. Inirapan ko siya. Seryoso. Anong gusto mong kainin? Tumayo ng tuwid si Xia Sining, puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Pwede bang ikaw? Natigilan ako sa sinabi niya. Namula ang mukha ko at tumalikod palabas. Ewan ko sa'yo. Narinig ko ang parang kampanang tawa ni Xia Sining sa likuran. Bawat tawa niya ay tamang-tama ang bagsak sa puso ko. Namula ang pisngi ko. Mabilis akong pumunta sa kusina. Nang matapos mag-ayos ng gamit si Xia Sining, pumunta siya sa kusina. Sakto namang lumabas ako na may dalang isang mangkok ng tomato egg noodles. Ang ginintuang itlog ay nakapatong sa puting noodles, may ilang butil pa ng sibuyas na nakasaboy. Nagutom si Xia Sining. Kinuha niya ang chopsticks at nagsimulang kumain. Naalala niya noong first year high school, pagkatapos niyang maglayas, pinulot ko siya. Ang kinain niya noon ay tomato egg noodles. Pagkaalis ko, kumain siya sa maraming noodle houses,
pero wala ni isa ang nakagawa ng lasa ko. Humigpit ang hawak ni Xia Sining sa chopsticks. Mabilis niyang inubos ang noodles. Hating gabi umalis si Xia Sining. Nang magising ako kinaumagahan, sa mesa sa ibaba, nakita ko ang iniwang sulat ni Xia Sining. Ang sulat kamay niya ay kasing ganda pa rin noong high school. Isang linggong business trip, wag mo akong masyadong isipin. Kung hindi mo na talaga kaya, tawagan mo ako. 24 paghahati 7 online para makipag-chat at kumain kasama mo. Pagkatapos kong kumain ng almusal, mabilis akong nag-ayos at pumunta sa kumpanya. Pagkatapos ng trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa matalik kong kaibigan na si Chu Feng. Niyaya niya akong kumain sa labas. Pagdating ko sa napag-usapang restaurant, naupo ako sa tapat niya. Nang makita kong nakasimangot si Chu Feng, nakangiti akong ng asar, niyaya mo akong kumain sa labas, tapos ganyan ka kasimangot. Nag-isip sandali si Chu Feng at naglabas ng isang litrato. Maingat niyang sinabi, Yichen, huwag kang magagalit kapag nakita mo to, ha? Sinulyapan ko ito. Isang litrato ni na Wen Xueli at Jiang Haoyu na magkalapit. Sa litrato, parang natumba si Jiang Haoyu at inaalalayan siya ni Wen Xueli pabalik sa wheelchair. Si Jiang Haoyu ay dating sikat na mang-aawit sa music scene, marami siyang fans. Nang lumabas ang ganitong litrato, natural lang na naisip ng media na sa wakas ay inamin na nila ang kanilang relasyon at magiging publiko na sila. Nakangiti kong ibinalik ang litrato. Mahina ang tono ko. Bakit naman ako magagalit? Kasal na ako. Nakangiting tumango si Chu Feng. Yichen, kumusta si Xia Sining sayo? Noong nag-aaral tayo, lagi kayong nag-aaway. Sa totoo lang, mabait naman si Xia Sining. Kung hindi lang nangyari yung bagay na iyon sa kanya, wala sanang Wen Xueli. Nang mabanggit si Wen Xueli, puno ng galit si Chu Feng. Nakangiti kong sinabi, sige na, huwag ka nang magalit. Kumain na muna tayo. Pagkatapos naming kumain, tiningnan ko si Chu Feng. Nakita kong nakatingin si Chu Feng sa malayo. Sinundan ko ang tingin niya. Sa gilid ng kalsada, may nakaparadang pamilyar na kotse. Si Jiang Haoyu ay nakaupo sa wheelchair sa gilid ng kalsada, tila may kausap sa loob ng kotse. Ang pandidiri sa mga mata ni Chu Feng ay hindi maitago. Hindi ba't nasa ospital si Jiang Haoyu? Bakit nagtutulak ng wheelchair kung saan-saan? Hindi kaya nagpapanggap lang siya? Nang makitang itinaas ni Chu Feng ang manggas ng damit at akmang susugod, agad ko siyang pinigilan. Tara na! Nagpapanggap man siya o hindi, wala na tayong pakialam doon. Ang sinabi kong iyon ay may ibang kahulugan. Bagamat madilim ang ilaw sa kalye, kahit may 7 o 8 metro ang layo, makikita pa rin kung sino ang nasa loob ng kotse. Mahinang tumikhim si Chu Feng. Nga naman. Marami namang ibang may pakialam sa atin. Medyo malakas ang boses niya. Narinig ng tao sa loob ng kotse ang ingay, tumingala at nakita ang ngiti ko. Nanginig ang kamay ni Wen Xueli. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse at lumapit sa direksyon ko. Yichen, tinawag ako ni Wen Xueli mula sa labas. Hindi ako lumingon. Pero hindi sumuko si Wen Xueli. Tumawid siya sa gitna ng mga sasakyan, humihingal na lumapit sa akin. Yichen. Nag-aalalang tumingin sa akin si Chu Feng. Bahagya akong umiti sa kanya para pakalmahin siya. Yichen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Pagkasabi noon, ang nag-aalab na tingin ni Wen Xueli ay napunta sa akin. Sa pamamagitan niya, tahimik kong tiningnan ang nasa tapat na si Jiang Haoyu na may malungkot na tingin. Kalmado akong umiti. Hindi na kailangan. Ang lamig ng pakikitungo ko ay nagpatulala kay Wen Xueli. Noong kami pa, bagamat hindi rin ako masyadong masigla, hindi naman ako kasing lamig ngayon. Na para bang may malalim na bangin sa pagitan namin. Yichen, nanginginig ang mga labi ni Wen Xueli na para bang may gusto siyang sabihin. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Isang voice message mula kay Xia Sining. Akmang i-convert ko na sana sa text, pero napindot ko ang voice message. 17 oras na akong nakarating, ni isang batiwala. Ginamit lang tapos itatapon. Narinig ko ang maihalong pagtatampong tawa ng babae sa aking tainga. Namula ang mukha ko. Anong pinagsasabi niya? Maiintindihan ng iba ng mali. Si Chu Feng ay nakangiting nakatingin sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Wen Xueli.
Hindi makapaniwalang nagtanong, Yichen, ikaw at Sixia Sining, nagdi. Walang pagbabago sa ekspresyon ko, sumagot ako, legal kaming mag-asawa. Kahit anong mangyari, natural lang yon. Bumuhos ang walang katapusang pait sa puso ni Wen Xueli. Ang sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata ay hindi maitago. May gusto pa siyang sabihin, pero tumawag na Sixia Sining. Tiningnan ko si Chu Feng, lumayo ng kaunti at sinagot ang telepono. Bagamat kasal na kami ni Xia Sining, masaya naman ang pagsasama namin itong mga unang araw. Karamihan ng oras ay ginagawa namin ang aming kanya-kanyang bagay. Pagkatapos ng kasal, medyo nagulat ako nang makatanggap ng tawag mula sa kanya. Narinig ang walang ganang boses ni Xia Sining, Yichen, may bago ka na bang mahal kaya kinalimutan mo na ang asawa mo? Mabilis na tumibok ang puso ko. Namumula ang mukha, mahinang sinabi, anong pinagsasabi mo? Tahimik ng 2 segundo si Xia Sining sa kabilang linya. Bigla siyang nagsalita ng ikagugulat ng lahat, napagod ka ba kagabi? Bigla kong narinig ang tawa ni Chu Feng sa likuran. Nahihiya ako. Sumusumpa ako, hinding-hindi ko nasasagutin ang tawag ni Xia Sining sa harap ng ibang tao. Ang bibig ng babaeng ito walang preno. Wala kaming ginawa kagabi. Nagluto lang ako ng noodles para sa kanya, okay? Ang sinabi niyang iyon, parang kagabi, may ginawa kaming bagay na para lang sa mga SAY members. Pinilit kong magpaliwanag, nagluto lang ako ng noodles para sa iyo kagabi. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ba't nasa business trip ka? Mahinang sumagot si Xia Sining. Akmang magsasalita na sana siya nang marinig niya ang sigaw ni Wen Xueli sa kabilang linya. Yichen! Kumislap ang mga mata ni Xia Sining. Gabi na, mag-isa ka ba sa labas? Tiningnan ko si Chu Feng. Kakakain lang namin ni Chu Feng. Mahinang tumawa si Xia Sining. Hindi na kaya niyang kuling. Gabi na, hindi man lang mabantayan ang 4 na asawa. Naisip ko sa sarili ko, paano mo nalaman kung kaya niya o hindi? Parang narinig ni Xia Sining ang nasa isip ko. Mahinang sinabi, kung kaya niya o hindi, hindi ko alam. Pero kung kaya ko o hindi, kailangan mo pang subukan. Namula ng husto ang pisngi ko. Nanginginig ang dulo ng dila ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman ni Xia Sining ang aking pagkailang. Nakangiting sinabi, hindi na kita asarin. Hindi na ako magtatagal, may meeting pa ako mamaya. Umuwi ka na ng maaga. Sumagot ako ng T-10 at ibinaba ang telepono. Lumapit si Wen Xueli sa akin, puno ng sakit ang mukha. Yichen, hindi kaya nagustuhan mo na talaga siya? Kung gayon, ano na lang ang 2 taon nating pagsasama? Natigilan ako. Tila hindi ko inaasahang si Wen Xueli pa ang unang maninisi. Kumunot ang noo ko, tinitigan siya. Medyo mahigpit ang tono ko. Nang pinili mong iwan ako at ipahiya, naisip mo ba kung ano ang 2 taon nating pagsasama? Namutla ang mukha ni Wen Xueli. Mahina ang tono niya. Ang buong katauhan niya ay mukhang nanghihina. Yichen, pasensya na. Hindi ko rin alam na magiging ganito ang mga pangyayari. Itinago ko ang telepono ko. Tiningnan ko ang nakakagatlabing si Jiang Haoyu. Tinaasan ko siya ng kilay. Ang ngiti ko ay may ibang kahulugan. Wen Xueli, hindi mo naman ako ganoon kamahal. Kung hindi, hindi ka mag-aatubili sa pagitan namin ni Jiang Haoyu. Walang ekspresyon ang mukha ko. Bagamat mahina ang tono ko, mayroon itong matibay na pakiramdam. Sa totoo lang, nang ipinakasal ako ni Lolo sayo, hindi ako tumanggi. Noong panahong iyon, okay ka naman sa akin. Pero ngayon, mukhang hindi ka man lang umabot sa kalingkingan ni Xia Sining. Pakiusap, lumayo ka sa akin. Kapag nakikita kita, nasusuka talaga ako. Napakagatlabi si Wen Xueli, hindi nagsasalita. Ang puso niya ay parang may kutsilyong humihiwa ng malaking butas. Walang tigil ang pagdurugo. Ang buong puso niya ay walang laman. Yichen, wala na ba talaga tayong pag-asa? Wala na bang ni isang pagkakataon? Mahina ang tono niya. Hindi man lang siya makatingin. Lalo nang hindi niya kayang tingnan ang emosyon sa aking mga mata. Natatakot siyang muling itulak ang sarili sa kawalan ng pag-asa. Ang laging mayabang na si Wen Xueli ay hindi kailanman nagpakita ng kahinaan sa mga lalaki. May bahid ng pang-aasar sa aking mga mata. Wen Xueli, ngayon kinamumuhian talaga kita.
Nang matanggap mo ang tawag ni Jayang Haoyu at nagpa siya kang umalis, tapos na tayo noon pa. May asawa na ako ngayon. Ayokong magkamali siya ng akala. Mas mabuting lumayo ka sa akin. Narinig ang walang magawang boses ni Jayang Haoyu. Marahil nag-aalala si Jayang Haoyu na baka sumama si Wensueli sa akin. Sa sobrang taranta, sinubukan niyang itulak ang wheelchair palapit, pero hindi niya inaasahang mabangga siya sa bato. Tumagilid ang wheelchair at natumba siya sa gitna ng kalsada. Tumingin din si Wensueli. Hindi ko pinalampas ang bahid ng awa sa mga mata ni Wensueli. Mahinang natawa. Nakangiting sinabi ni Chu Feng kay Wensueli, "Miss Wen, natumba ang mabait mong kapatid. Hindi mo pa ba siya tutulungan? Gabi na, maraming sasakyan, madaling magkaproblema." Inalis ni Wensueli ang tingin. Sinabi niya sa akin, pinutol ko na ang ugnayan namin. Malamig ang mukha ko, sumagot ng T.O. Sumunod ako kay Chu Feng at tumalikod para umalis. Hinabol sana sila ni Wensueli, pero ang isang mahinang at malungkot na sigaw ni Jayang Haoyu sa likuran ang nagpatigil sa kanya. Galit na galit at nainis si Wensueli na nakatayo lang doon. Pinanood niya akong umalis. Pagkatapos naming magpaalam ni Chu Feng, umuwi ako. Pagkatapos maligo, kinuha ko ang telepono ko, 11:00 na. Dapat tapos na sa trabaho si Xia Sining. Nang maalala ko ang reklamo niyang voice message kanina, hindi ko mapigilang umiti. Noong nag-aaral kami, mahilig makipag-away sa akin si Xia Sining. Kasal na kami, ganoon pa rin siya, talagang hindi nagbabago. Pero kasal na kami ngayon. Magkakasama kami habang buhay. Mas mabuting batiin ko na lang siya ng maayos. Nagpadala ako sa kanya ng mensahe, "Nakauwi ka na ba sa hotel?" Si Xia Sining na nasa meeting, sinulyapan ang umilaw niyang telepono. Nang makita niya ang pamilyar na profile picture, ang dati niyang tahimik na puso ay biglang bumilis. Mabilis siyang sumagot sa akin. Hindi pa tapos. Nagpadala ako ng emoji na parang wala akong magawa. Sinabi ko pa, "Ang yaman-yaman na ng asawa mo, bakit ka pa ganyan kasipag?" Nang makita niya ang sagot ko, medyo nagulat si Xia Sining. "Asawa, bakit bigla kang naging ganyan kabait?" Tinaasan ko siya ng kilay. Natatakot akong baka mamatay ka sa sobrang pagod, tapos hindi ako makakakuha ng mana. Ganoon kami nag-asaran sandali bago ibaba ang telepono. Umuugong pa rin sa tainga ko ang nakakainis na tawa ni Xia Sining. Dahil sa pang-aasar ni Xia Sining, ang dati kong malungkot na kalooban dahil sa paglitaw ni Wensueli ay unti-unting sumaya. Pagkatapos ng ilang araw na abala sa kumpanya, nakatanggap ako ng tawag mula sa tatay ko. "Ngayong gabi, umuwi ka para kumain." Parang utos ng amo sa empleyado. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mga salita. Tahimik akong napabuntong hininga. Sanay na ako. Pareho naman kaming tunay niyang anak. Pero ang pakikitungo ng tatay ko ay magkaibang-magkaiba. Palagi niyang iniisip na si Jayang Haoyu ay maraming pinagdaan ng hirap sa labas. Gusto niyang bumawi ng husto. Pero nitong mga nakaraang taon, hindi rin maganda ang buhay ko. Nawalan ng nanay. Kahit ang tatay ko, malamig ang pakikitungo sa akin. Kung hindi dahil sa dugong nag-ugnay sa amin, hindi ko man lang siya matatawag na tipa. Pagkatapos ng trabaho, mabagal akong sumakay sa kotse pauwi. Alam kong kahit na humanap ako ng dahilan para magpaliban, sa huli, pag-uusapan pa rin ako. Pagdating ko sa bahay, sa pintuan pa lang ay narinig ko na ang malambing na boses ng tatay ko. Kahit hindi ko naisipin, alam ko na kung sino ang kausap niya. "Pa, sa susunod na buwan, balak kong magkaroon ng concert." Narinig ang boses ni Jayang Haoyu. Kumunot ang noo ng tatay ko. "Hindi pa magaling ang binti mo, anong concert ang gagawin mo? Masyadong magulo sa showbiz. Inaalagaan naman ng kuya mo ng maayos ang kumpanya. Kapag medyo magaling na ang binti mo, sumama ka na lang sa kanya sa kumpanya." "Pa," sabay naming sigaw ni Jayang Haoyu. Lumingon ang tatay ko at si Jayang Haoyu. Nang makita ako ng tatay ko, may kaunting hiya sa kanyang mukha. Pero mabilis din itong nawala. "Yichen, bilang nakatatandang kapatid, dapat mo lang protektahan si Haoyu." Walang ekspresyon ang mukha ko. Totoo ang sinabi ko, hindi angkop ang kurso niya, hindi siya bagay sa kumpanya. Ayaw ng tatay ko, sumagot siya, "Si Haoyu ay kapatid mo. Ang showbiz ay isang maruming lugar, hindi bagay sa kanya ang ugali niya."
Nakangiti kong tiningnan ang tatay ko. Nang ako ang humawak sa kumpanya, gusto akong lamunin ng mga matatandang buhaya. Nakayanan ko rin naman. Ang sarili mong desisyon dapat mong panindigan. Matatanda na tayo, dapat tayong managot sa ating mga desisyon. Medyo mahigpit ang sinabi kong iyon. Napahiya rin si Jayang Haoyu. Tumingala siya sa akin at nagpaliwanag, "Kuya, huwag kang magalit. Nag-aalala lang si Papa sa akin. Wala akong interes sa kumpanya. Masaya na akong maging mang-aawit." Mahina akong natawa. "Hindi kita kuya. 1 taon kang nag-aral sa ibang bansa, walang nangyari. Pagbalik mo, sa tsismis ka lang umaasa para mapansin. Jayang Haoyu, ito ba ang resulta ng pag-aaral mo sa ibang bansa?" Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ni Jayang Haoyu. Sumimangot ang tatay ko at pinagalitan ako, "Yichen, paano mo nasasabi yan? May sakit pa ang kapatid mo ngayon." Mabilis akong umakyat sa hagdan, dala ang laptop ko. Dahil may sakit siya, dapat nasa ospital siya. Hindi ko naman siya pinilit umuwi. Dahil kay Lolo, mabuti na lang at hindi ko pinatay si Jayang Haoyu. Pagkasabi noon, hindi ko na pinansin ang sigaw ng tatay ko sa likuran. Dire-diretso akong umakyat para hanapin si Lolo. Sa hapunan, muling binanggit ng tatay ko ang tungkol sa pagnanais niyang ipasok si Jayang Haoyu sa kumpanya. Gusto niyang malaman ang opinyon ni Lolo. Bagamat anak siya ni Lolo, wala siyang masyadong nagawa sa kumpanya. Ilang taon na ang nakalilipas, dahil sa pagdating ng ina ni Jayang Haoyu, nagkaroon sila ng hidwaan ni Lolo. Walang ekspresyong tumingin si Lolo kay Jayang Haoyu. "Haoyu, iyon ba ang gusto mo?" Hindi sinasadyang humigpit ang hawak ni Jayang Haoyu sa chopsticks. Ngumiti siya. Nag-aalala lang si Papa na baka maapi ako. Pero nandyan naman si Ate Xueli para alagaan ako. Dapat okay lang na magpatuloy ako sa pagkanta. Isa pa, marami akong fans. Kung bigla na lang akong aalis sa showbiz, hindi iyon responsable sa mga fans ko. Walang emosyong sumagot si Lolo ng T-Dison. Dahil wala ka namang ganyang iniisip, wag na nating pag-usapan pa ang bagay na yan. Ang sinabing iyon ni Lolo ay tuluyang pumutol sa mga plano ng tatay ko. Sumimangot ang tatay ko. Pagkatapos kumain, pinigilan niya akong umalis. Nag-usap sila sa hardin. Diretsong sinabi ng tatay ko ang pakay niya. "Alam kong laging pabor sa'yo si Lolo mo. Mas marami rin siyang ibinigay na shares sa'yo. Nakita mo naman, kung walang proteksyon mula sa pamilya, mahihirapan si Haoyu. Ngayon, karamihan ng shares ng kumpanya ay nasa kamay mo. Bigyan mo ng kaunti si Haoyu. Hindi ito pakiusap kundi utos." Hindi ako nagulat. Nang unang banggitin ng tatay ko ang bagay na ito, handa na ako sa aking isip. Kalmado ang tingin ko. Bawat salita ay mariin. Wala akong utang kay Jayang Haoyu. Bakit ko ibibigay sa kanya ang mga bagay na akin? Yichen, wala nang nanay si Haoyu. Ako na lang ang meron siya. Nang makita kong sinusubukan ng tatay kong gamitin ang emosyon, natigilan ako sandali, mapait na natawa. Wala rin akong nanay. Nakalimutan mo na yata kung paano namatay ang nanay ko, no? Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Medyo wala nang magawa ang tatay ko. Mahinang sinabi, kami ng nanay mo ay arranged marriage. Hindi ako magkokomento sa damdamin ng mga magulang. Kalmado kong sinabi, may sarili kayong desisyon. May sarili rin akong paraan ng pagharap sa mga bagay-bagay. Matigas ang tingin ng tatay ko. Ang tono niya ay hindi maganda. Ganyan mo ba siya kamuhian? Kapatid mo siya. Dapat lang nabigyan mo siya ng kaunting ari-arian. Mahina akong natawa. Nakarelax akong sumandal sa poste ng ilaw. Ang aking malalalim na mata ay may bahid ng pang-uyam. May ari-arian ka rin naman. Kung talagang naaawa ka di. Pwede mong ibigay sa kanya ang shares mo. Wala akong tutol. Nang marinig iyon, naging seryoso ang tono ng tatay ko. Jayang Yichen, ngayon, hindi mo na ako pinapakinggan, di ba? Malamig ang ekspresyon ko. Ayokong tuluyang masira ang huling natitirang respeto. Kung magpapatuloy kayo, pag-isipan nyo ang kahihinatnan. Ang sinabi kong iyon ay may malubhang banta. Narinig ito ng tatay ko. Medyo malamig ang tingin niya sa akin. Yichen, ngayon, kinakausap kita bilang ama mo.
Kung ayaw mo, bukas pagbalik mo sa kumpanya, sa harap ng mga shareholders, hindi na ganito kaganda ang tono ko. Malinaw din ang ibig sabihin ng tatay ko. Ibigay mo sa akin ngayong gabi o bukas, sa harap ng lahat, ibibigay mo pa rin. Kinabukasan, pagdating ko sa kumpanya, nagmamadaling ibinigay sa akin ni Assistant Liu ang mga dokumento para sa meeting. Nag-aalangan siyang magsalita, balisa ang kanyang mga mata. Sinulyapan ko ang mga dokumento. Napansin ko ang kaba sa kanyang mga mata at nagtanong, may iba pa ba? Nag-aalalang sinabi ni Assistant Liu, Boss Jiang, kaninang umaga pagdating ko, nakita ko si Manager Jiang nakasama ang ilang ibang managers, nagmi-meeting. Parang pinag-uusapan nila ang tungkol sa inyo. Tinaasan ko siya ng kilay, umiti at tumayo. Kung may sundalong darating, haharangin ko. Kung may tubig na dadaloy, gagamitin ko ng lupa para harangan. Ano ang ikinatatakot ko? Pagpasok sa meeting room, biglang tumahimik ang ilang matatandang kasamahan. Agad na naging tahimik ang atmosfera. Inutusan ko ang assistant na mag-report. Pagkatapos, nagtanong ako, may mga opinion ba kayo? Unang nagsalita ang tatay ko, Boss Jiang, yung lupa sa Chengdu, hindi ba't napag-usapan na nating makikipagtulungan tayo sa Hailin? Bakit biglang ibibigay kay Xia Sining? Ang relasyon namin ni Xia Sining, alam ng lahat ng naroroon. Malamig kong tiningnan ang tatay ko na unang naghamon. Bumiti ako at sinabi, hindi ba alam ni Manager Jiang? Kamakailan lang, nagkaroon ng iskandalo ang Hailin. Ang ganito kalaking proyekto sa silangang bahagi ng lungsod, hindi angkop na ibigay sa Hailin. Hindi rin naman angkop na ibigay sa Qinghe. Pero ang Qinghe ni Xia Sining ay nagbigay sa atin ng 8% na rebate. Isang salita ko lang, napatahimik ko ang lahat ng naroroon. Isa pa, ang kooperasyong ito ay nakuha ng Qinghe sa pamamagitan ng patas na bidding. Malamig kong sinulyapan ang mukha ng lahat. Walang posibilidad na mababago pa ito. Kung wala kayong ibang opinyon, tapos na ang meeting natin ngayon. Diretso kong sinabi iyon at akmang aalis na. Pero biglang tumayo ang tatay ko. Alam niya kung ano ang kahihinatnan ng pagtayo niya. Pero ayaw niya ring maagrabyado si Jiang Haoyu. Malalim na tinitigan ng tatay ko ang likod ko. Malamig niyang sinabi, Boss Jiang, masyado ka pang bata. Masyadong mapusok ang iyong mga desisyon. Dapat ka pang magsanay. Kami ng ilang shareholders ay nagkakaisa. Kailangan mong maglabas ng kaunting shares. Sa ganitong paraan lang magkakaroon ng balanse ng kapangyarihan. Humigpit ang hawak ko sa aking gilid. Sobrang sakit ng mga mata ko. Pareho kaming anak. Pero para kay Jiang Haoyu, nagawa ng tatay kong pilitin akong maglabas ng shares sa harap ng publiko. Bakit ang lahat ng pinaghirapan ko ay basta na lang ibibigay sa iba? Tahimik ako ng ilang segundo. Lumingon ako, wala nang anumang emosyon sa aking mga mata. Nagtatanong bilang opisyal, Manager Jiang, kinu-question mo ba ang desisyon ko? Kumunot ang noo ng tatay ko. Hindi niya inaasahang ganoon ako katatag. May kaunting awa sa kanyang puso. Pero nang maalala niya ang kaawa-awang si Jiang Haoyu na nakaupo sa wheelchair, ang timbangan sa kanyang puso ay hindi sinasadyang kumiling kay Jiang Haoyu. Masyadong bata pa si Boss Jiang. Ang ilang desisyon ay masyadong mapusok. Hindi ito maganda para sa kumpanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Boss Jiang. Bata pa naman, natural lang na may sigla. Pero dapat tandaan ni Boss Jiang, lahat kami ay ipinagkatiwala sa iyo ang aming kabuhayan. Kapag nagkamali ka ng isang desisyon, masasayang ang lahat ng aming pinaghirapan. Pinigilan ko ang galit ko, 2 beses akong huminga ng malalim. Lahat tayo ay nasa iisang bangka. Kung may pagkain ako, hinding-hindi ko kayo gugutumin. Manager Jiang, gusto mong kunin ang shares ko. Hindi mo gusto ang paraan ko ng pagpapatakbo. Hindi kaya gusto mo ang urong-sulong na estilo ni Jiang Haoyu? Nang marinig iyon, biglang sumama ang mukha ng tatay ko. Mahina akong natawa. Patuloy kong sinasabi, Manager Jiang, masyado kang mayabang. Kung maglalagay ka ng taong walang alam dito, iyon ang pinakamalaking pagkakamali. Buong puso ng tatay ko na gustong ipasok si Jiang Haoyu sa kumpanya. Kung gayon, gagamitin ko ang puntong iyon para siya mismo ang magdusa sa sarili niyang kagagawan. Hindi ako matinag ng tatay ko. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa akin. Jiang Yichen, kapatid mo si Haoyu. Dapat mo siyang tulungan.
Hindi ako huminto sa paglalakad. Malamig kong sinagot, isa lang ang anak ng nanay ko. Akala ko, sa 2 beses kong pagpunta sa bahay ng mga Jayang, sapat na ang linaw ng sinabi ko. Pero sino ang mag-aakalang ang tatay kong pinakarespetado ko noon, magagawa ang ganitong bagay para sa anak ng kabit? Hindi totoo kung sasabihin kong hindi ako nasasaktan. Pumasok ang tatay ko sa opisina. Nang makita niyang binuksan ko ang computer at nagtatrabaho, kinabahan siya. Galit siyang sumugod at pinatay ang computer ko. Naiinis na sinabi, kapatid mo siya, anak ko rin siya. Tumingala ako, bahagyang namumula ang mga mata ko na nagpatigilan sa tatay ko. Namumula ang mga mata kong nagtanong, ako ba? Ako ba ang tinutukoy mo? Sinamantala ko ang pagkakasala sa puso ng tatay ko. Tunay mo rin akong anak. Hindi mo ako pinulot sa tabi ng kalsada. Natigilan ang tatay ko. Nahihiya siyang tumingin sa akin. May bahid ng kawalan ng magawa sa kanyang mga mata. Napaupo siya sa sofa. Yumuko at nagpaliwanag, Yichen, may utang ako sa nanay ni Haoyu. Parang narinig ko ang pinakamalaking biro. Anong kalokohan ang sinasabi ni Manager Jayang? Hindi ba't may utang ka rin sa nanay ko? Nagalit ako ng husto. Kinuha ko ang baso sa tabi ko at ibinato sa paanan ng tatay ko. Ang malamig na tubig ay bumasa sa pantalo ng tatay ko. Nang makita ni Assistant Liu sa labas na hindi maganda ang sitwasyon, kumabog ang kanyang puso. Agad siyang tumawag sa Assistant ni Xia Sining. Kung pag-uusapan ang kanilang ugnayan, para lang din iyon sa kani-kanilang amo. Kailangan ng pang-araw-araw na komunikasyon. Halimbawa, kung ano ang kinain ko kahapon, kung maganda ba ang gana ko, kung sino ang mga nakilala ko. Kailangan niyang piliin ang mahahalagang detalye at ipadala sa Assistant ni Xia Sining na si Li Wei. Pagkatapos ay ipaparating ni Li Wei kay Xia Sining. Siyempre, mabait ako sa kanya, kaya hindi niya iniinda ang mga abalang ito. Hindi ito ang unang beses na napahiya ako ng tatay ko. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang malabong mga mata ay biglang luminaw. Sinabi niya sa akin, itong shares, ibibigay mo man o hindi, kailangan mong ibigay. Ito lang ang tanging bagay na maibibigay ko kay Haoyu. Yichen, may utang ako sa'yo. Hahanap ako ng paraan para bayaran ka. Pagkasabi noon, nagmamadaling umalis ang tatay ko, na para bang maihalimaw na humahabol sa kanya. Parang naubusan ako ng lakas, napaupo ako sa upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha. Sa huling pagkakataon, sinabi ko ito sa sarili ko sa puso. Ito na ang huling pagkakataon na papayag akong ganituhin niya ako. Naghintay ang assistant hanggang sa medyo kumalma na ako bago siya nangahas na magdala ng bagong kape. Kasabay nito, nilinis niya ang opisina. Pumasok si Li Wei na may dalang tanghalian. Nakita niyang hinihila ni Suksya Oksya o Siksya Sining, pinag-uusapan kung ano ang kakainin nila ngayong gabi. Tumikhim siya. At Sining. Lumingon si Xia Sining, tinaasa ng kilay si Assistant Li Wei. Nag-isip sandali at sinabi, may problema sa panig ni Boss Jayang. Hindi pa man kumikibo si Xia Sining, tumalo na si Suksya Oksiao. Ano? Sino ang nangahas na apihin ang bayaw ko? Inirapan siya ni Xia Sining. Tinakpan niya ang bibig ni Suksya Oksiao at tumingin kay Li Wei, pinagpatuloy siyang magsalita. Sinabi ni Li Wei, ganito po iyon. Kagabi, pumunta si Boss Jayang sa bahay ng mga Jayang. Hindi naging maganda ang usapan nila. Ngayon, si Manager Jayang kasama ang ilang shareholders, pinipilit si Boss Jayang na ibigay ang kanyang shares. Nag-away si Papa at si Boss Jayang. Nang marinig iyon, may bahid ng pag-aalala at pagkainis sa mukha ni Xia Sining. Hindi siya nag-isip ng ilang segundo. Malamig ang tono niya, ay book mo ako ng pinakamabilis na flight. Nag-atubili si Li Wei ng 2 segundo. Pero bukas, may importante pa pong meeting. Ang tono ni Xia Sining ay hindi maikakaila. Siguradong walang problema. Bilhan mo na rin ako ng tiket pabalik bukas. Pagkasabi noon, akmang aalis na siya. Hindi ko alam na pauwi na pala si Xia Sining. Ayoko ring malaman niya ang mga nakakainis na bagay na ito. Pero mahigpit ang kapit ng tatay ko. Maghapon akong abala, nalilito, hindi man lang ako nakakain ng hapunan. Pagdating ng uwian, pumunta ako sa parking lot at naupo sandali. Tinitigan ko ang walang lamang parking lot.
Ang puso ko ay parang walang laman din. Kung hindi lang dahil kay Lolo na nandoon pa, hinding-hindi ko natatapakan ang lugar na iyon habang buhay. Ang sarili kong ama, nagawa akong ipitin ng ganito. Para kay Jayang Haoyu, sunod-sunod ang kanyang mga hakbang. Hindi ba't pinapatunayan lang nito na nagtaksil siya sa kasal? Kung hindi lang dahil sa respeto ko kay Lolo, ngayon din ay tatawag ako ng maraming reporter para harapin siya. Tingnan natin kung hindi mahiya ang tatay ko. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Wenzueli sa di kalayuan. Pagod akong tumingin sa kanya. Nang makita kong papalapit siya, agad akong tumayo at pumasok sa kotse. Pero hindi ko inaasahang masyado akong matagal na nakaupo. Nang tumayo ako, biglang nagdilim ang paningin ko. Nang hina ang mga binti ko, muntik na akong matumba. Yichen! Kinakabahang tumakbo si Wenzueli palapit sa akin. Sumandal ako sa pader para tumayo. Mahigpit kong sinabi, huwag kang lumapit. Nakatayo si Wenzueli sa pwesto niya, mga 3 hakbang ang layo sa akin. Yichen, wala akong masamang intensyon. Ihahatid na kita pa uwi. Tinitigan ni Wenzueli ang hitsura kong ito na mag-isang nagtitiis. Sobrang sakit ng puso niya. Sumandal ako sa pader, humihingal. Hindi ko pinansin si Wenzueli. Pagkatapos ng 2 segundong pagpapahinga, napakagatlabi akong naglakad papunta sa kotse ko. Hindi sumuko si Wenzueli, sumunod siya. Ang kanyang mahinang tono ay narinig sa likuran, Yichen, bakit ka pinapabayaang mag-isa ni Xia Sining? Ihahatid kita sa ospital para magpatingin, okay? Ang huling pangungusap ay maihalong pakiusap, sobrang mapagkumbaba. Huminto ako sa paglalakad na nagbigay ng tuwa sa puso ni Wenzueli. Akala niya ay magbabago na ang isip ko. Malambing niyang tinawag, Yichen. Lumingon ako. Pero wala sa aking mga mata ang inaasahang awa ni Wenzueli. Sa halip, isang malalim na karagatan. Nakangisi akong nagtanong, Wenzueli, hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Ayokong makita ka. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Wenzueli. Hindi makapaniwalang umatras siya ng 2 hakbang. Unti-unting lumitaw ang sakit sa kanyang mga mata. Mabilis na namula ang kanyang mga mata. Mahigpit siyang napakagatlabi at nagtanong, Yichen, alam ko na talagang nagkamali ako. Ano ang gagawin ko para mapatawad mo ako? Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Ang tingin ko ay puno ng pandidiri. Pinigilan ko ang mga hakbang ni Wenzueli na akmang hahabol. Mailuha sa mga mata ni Wenzueli. Mahina ang boses niyang nagtanong, Yichen, matagal na tayong magkakilala. Kailangan ba talaga nating umabot sa ganito? Walang ganang umiti ako. Ginaya ko ang paraan ni Xia Sining at tinanong si Wenzueli, alam mo ba kung bakit ako pumayag sa pagtatapat mo? Kung hindi dahil sa kagustuhan ni Lolo, hindi kita pipiliin. Dahil lang sa nagkaroon kayo din ambiguous period, ni Jayang Haoyu, tinanggal na kita sa listahan ko. Sumimangot si Wenzueli. Tila may naalala siya. Pagkatapos ay maihalong komplikadong emosyon siyang tumingin sa akin. Yichen, hindi mo ba ako minahal kahit kailan? Mahina akong natawa. Dati. Pero nang makipag-ugnayan ka kay Jayang Haoyu, hindi na. Matigas ang ulo ko. Kapag nagpasya na akong gawin ang isang bagay, hindi ako susuko hanggat hindi ko nababangga ang pader. Noong panahong iyon, isinantabi ko ang lahat ng sama ng loob. Totoo ang pagsasama natin. Ngayon, totoo rin na ayoko nang makita ka. Kung ayaw mong tingnan kita ng may pandidiri habang buhay, huwag ka nang magpakita sa akin. Ito lang ang tanging respeto na maibibigay ko. Ang pagkamatay ko sa nakaraang buhay, bagamat hindi si Wenzueli ang may gawa, may kinalaman pa rin siya. Hindi ko kayang pilitin ang sarili kong patawarin siya. Namumula ang mga mata ni Wenzueli na para bang tinanggal ang lahat ng laman loob niya. Bigla siyang yumuko at tinakpan ang mukha. Tumulo ang luha mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi ko siya tiningnan ni isang beses. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kotse ko. Hindi ako lumingon habang paalis sa parking lot. Nakatayo si Wenzueli sa pwesto niya, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang laman. Ang dugong tumulo ay pumatak sa sahig. Ang namumulang mga mata ni Wenzueli ay nakatingin sa papalayong likod ko. Isang malasakit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Yichen, hinding-hindi ka makakaalis sa akin. Sa akin ka lang dapat.
Pagdating ko sa bahay, madilim na. Pagod na pagod ako, gusto ko lang matulog. Pagkaupo ko pa lang sa sofa, narinig ko ang isang boses, "Asawa, bakit ngayon ka lang umuwi?" Nang biglang lumitaw si Xia Sining, medyo nagulat ako. Lumabas siya at lumapit sa akin. Naamoy ko ang bahagyang bango sa kanya. Gusto ko siyang silipin. Hindi nakabukas ang ilaw sa sala. Tanging ang ilaw mula sa labas ng pinto ang pumapasok. Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang ekspresyon, pero nararamdaman ko ang galit sa kanya. Mahina akong nagtanong, "Bakit ka bumalik? Hindi ba't matagal ka pa dapat sa business trip?" Itinaas ni Xia Sining ang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Mahinang sinabi, "Natatakot akong baka maapi ka, kaya bumalik ako para tingnan ka." Kung pakikinggan mong mabuti, maririnig mo ang bahagyang pag-aalala sa kanyang tono. Hindi na nagsalita si Xia Sining. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik niyang inilahad ang mga kamay at niyakap ako. Ang dating iritableng kalooban ko dahil kina Papa at Wensueli, nawala dahil kay Xia Sining. Nakangiti akong tumingin sa kanya. "Bumalik ka agad, hindi ka pa kumakain, di ba? Anong gusto mong kainin ngayong gabi?" Isang ngiti ko lang, napapawi na ang pagod ni Xia Sining. Ilang araw lang akong nawala, pero parang ilang taon na siyang nawala sa akin. Ang pakiramdam na iyon na parang nawala at natagpuan muli, tapos natatakot na mawala ulit, sobrang hirap. Napalunok si Xia Sining. Ang kanyang tingin ay malalim. Bigla siyang nagtanong, "Pwede bang ikaw?" Natigilan ako. Pakiramdam ko ay sobrang init ng pisngi ko. Labis akong nagpapasalamat na hindi nakikita ni Xia Sining ang nahihiya kong hitsura ngayon. Hindi narinig ang sagot ko. Pula na ang mukha ni Xia Sining. Mahigpit ang labi, tila may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Bigla akong mahinang bumulong, hindi ba't buong araw na ayaw kumain, gusto lang kumain ng tao. Bagamat mahina ang boses, malapit kaming dalawa, kaya narinig pa rin niya. Tahimik ng ilang segundo si Xia Sining, pagkatapos ay biglang mahinang tumawa. Napakaganda ng tawa niya. Masayang-masaya niyang hinaplos ang pisngi ko. Mahinang sinabi, "Sige na, makikinig ako sa asawa ko, hindi ako kakain ng tao. Labas na tayo para kumain ng hapunan, okay?" Ilang oras akong nag-eroplano, pagod na pagod ako. Bihira ang pagkakataong maihalong paglalambing ang tono niya. Natawa ako sa kanya. Tinapik ko ang kamay niya at tumayo para gisingin siya. Paglabas namin ng pinto, hinigpitan ni Xia Sining ang hawak sa kamay ko. Medyo malamig pa sa labas. Umurong siya ng lieg. Sa sumunod na segundo, isang jacket ang ipinatong sa kanyang balikat. Lumingon si Xia Sining. Ang kanyang mga mata ay maihalong pagkalito at pagtataka. "Binigay mo na sa akin ang damit mo, hindi ka ba nilalamig?" Napakalinis ng kanyang mga mata. Pero nang tingnan ko ito, biglang uminit ang katawan ko. May bahagyang ngiti sa gilid ng labi ko. "Babae ka, mas mahina ang katawan mo." Habang nagsasalita, napunta ang tingin ko sa kanyang mga binti. Tinaasan ko siya ng kilay. "Sa susunod na malamig, huwag ka nang magsusuot ng palda. Puputulin ko ang mga binti mo." Tiningnan ako ni Xia Sining at gumawa ng nakakatawang mukha. Hindi niya napapansin, isinukbit niya ang braso sa akin. Ipinapasa niya sa akin ang kanyang init. Pagkatapos naming kumain at bumalik, pumunta ako sa banyo para lagyan ng tubig ang bathtub. Pinapaligo ko si Xia Sining para maibsan ang pagod niya. Bigla kong napansin na walang dalang bagahe si Xia Sining. Ibig sabihin, aalis din siya mamaya. Kung gayon, ano ang layunin niya sa pagbalik ngayong gabi? Habang malalim ang iniisip ko, hindi ko napansin na tahimik na lumapit si Xia Sining sa likuran ko. Nakatingin sa akin, unti-unting lumabo ang kanyang mga mata. Bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang labi. Nang makitang malapit ng mapuno ang bathtub, pinaalalahanan ni Xia Sining, "Asawa, balak mo ba akong lunurin?" Lumingon ako, tumalsik ang tubig, puno na pala. Agad akong tumayo para patayin ang gripo, nagkagulo. Tumalsik ang tubig mula sa shower sa damit ni Xia Sining. Nakasuot siya ng puting pang-itaas. Ngayon, basa na ito ng tubig, bahagyang nababanaag ang tabas ng kanyang panloob na damit. Walang malay na tumingin sa akin si Xia Sining. Ang tingin niya ay napunta sa kanyang dibdib. Nakangising sinabi ni Yang Mi, "Asawa, balak mo bang maligo tayo ng Mandarin Duck Bath, romantikong paliligo ng mag-asawa?"
Namula ng husto ang mukha ko. Itinaas ko ang kamay para takpan ang mga mata ko. Asawa, huwag kang mahiya. Mahinang tumawa si Xia Sining. Ang boses niya ay sobrang ganda. Inalis ni Xia Sining ang kamay ko at lumapit pa. Naghalo ang aming hininga. Nakikita niya ang kaba sa aking ekspresyon. Ayaw ni Xia Sining na pilitin ako. Handa siyang maghintay hanggang sa araw na handa na ako. Nakangiting tumingin sa akin si Xia Sining at nagtanong, hindi ka pa ba lalabas? Talaga bang balak mong maligo tayo ng Mandarin Duck Bath? Namula ang mukha ko. Hanggang sa pagbalik ko sa sarili kong kwarto, naaalala ko pa rin ang nakangiting boses ni Xia Sining. Ilang araw lang kaming hindi nagkita. Bakit parang ang landi ni Xia Sining? Pinisil ko ang pisngi ko ng ilang beses. Muli akong huminga ng malalim. Matagal bago ako kumalma. Tumunog ang telepono ko na nasa tabi. Kinuha ko ang telepono ko. Si Chu Feng ay nagpadala ng mensahe sa group chat, Yichen, ginugulo ka ba ng tatay mo? Sumimangot ako. Ang mga problema ng pamilya ko, ayokong idamay sila. Hindi pa ako sumasagot, nagpatuloy si Chu Feng, Yichen, matalik tayong magkaibigan. Kung may problema ka, sabihin mo sa amin. Nakarinig din ako ng ilang balita ngayon. Balak ni Jiang Haoyu na mag-concert. May kinalaman ba ito sa bagay na yon? Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay sinabi ko sa kanila ang gusto ng tatay ko. Mainitin ang ulo ni Chu Feng. Galit na galit siyang sinabi, hindi ba siya natatakot sa karma sa ginagawa niya? Anak ka rin naman niya. Nakangiti akong sinabi, okay lang, kaya ko namang ayusin to, magpapahinga na muna ako. Pagkasabi noon, pagod kong ibinaba ang telepono at ipinikit ang mga mata. Balak ko lang sanang magpahinga sandali. Sino ang mag-aakalang nakatulog ako? Sa kalagitnaan ng pagtulog, nagising ako sa isang katok sa pinto. Kasabay ng kinakabahang boses ni Xia Sining, ilang segundo bago ako natauhan. Sumigaw ako kay Xia Sining, okay lang ako. Tumahimik sa labas ng pinto, hindi ko na pinansin. Mabilis akong nagbihis at akmang bubuksan na ang pinto. Sino ang mag-aakalang nakatayo pa rin si Xia Sining sa labas ng pinto? Medyo nag-aalala siyang sinabi, kumatok ako sa pinto mo, walang sumasagot. Sinabi kong okay lang ako. Pagkatapos ay nagpatuloy akong magtanong, wala kang dalang bagahe, aalis ka pa ba mamaya? Tumango si Xia Sining. 6:00 ng umaga ang flight ko. Medyo basa ang boses niya, na para bang nagsasalita siya sa tabi ng tainga ko. Bahagyang nanginig ang puso ko. Kumislap ang mga mata ko. Alam ko kung bakit biglang bumalik si Xia Sining. Hindi totoo kung sasabihin kong hindi ako naantig. Nararamdaman kong talagang mabait si Xia Sining sa akin. Yumuko ako at mahinang sinabi, Xia Sining, sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin to. Sobrang bait mo sa akin. Paano kung hindi mo ako matanggap? Paano kung gusto mong makipaghiwalay sa akin? Hindi ko natapos ang sinasabi ko. Sa totoo lang, pakiramdam ko sa puso ko, hindi ko pa siya lubusang gusto. Marahil dahil nasanay kaming magkaibigan. Hindi pa kami nagkaroon ng maayos na relasyon, bigla na lang kaming nagpakasal. Natatakot akong baka masaktan ko ang nararamdaman niya para sa akin sa huli. Kaya sa tuwing inaakit niya ako, pilit kong pinipigilan. Subalit, nang marinig niya ang sinabi ko, ang bahagyang ngiti sa mukha ni Xia Sining ay nawala. Walang imik siyang lumapit sa tabi ko. Tahimik niya akong niyakap. Jiang Yichen, mag-asawa na tayo ngayon. Nang magpakasal ako, hindi ko naisipang makipaghiwalay. Niyakap ako ni Xia Sining. Nang tingnan ko ng mabuti, bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Tinaas niya ang gilid ng kanyang labi. Ang eksenang ito, ilang beses ko nang napanaginipan. Medyo namula ang mukha ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, tiningnan ko, paano kung matulog ka muna? Gigisingin kita mamaya. Umupo si Xia Sining sa gilid ng kama ko, tinaasan ako ng kilay. Yichen, nagmamadali ka bang paalisin ako? Kinawayan niya ako gamit ang kanyang daliri, nakangiting sinabi, inapi ka ba ng biyenan mo? Alam kong lumapit siya sa akin para pag-usapan ang bagay na iyon. Nag-isip ako sandali at sinabi, ako na ang bahalang lumutas nito. Naiinis na sinabi ni Xia Sining, paano mo lulutasin ng mag-isa? Puro matatandang buwaya ang mga iyon. Kapag pinagtulungan ka nila, mauubos ka hanggang buto.
Pakiramdam ko ay minamaliit ako ni Xia Sining. Mayabang kong sinabi, ang mga matatandang buhaya na yon, may paraan ako para sa kanila. Nakangiting nagtanong si Xia Sining, kung gayon, ano ang balak mong gawin? Unti-unting naging seryoso ang mukha ko. Nag-isip ako sandali. Gusto nilang gamitin ang shares para pilitin ako. Maghihintay muna ako ng matyaga. Tingnan natin kung ano ang susunod nilang hakbang, saka ako gaganti. Huwag kang mag-alala sa akin. Seryoso ko siyang tiningnan. May sarili ka ring mga bagay na dapat asikasuhin. Ayokong maging pabigat sa'yo. Yumuko si Xia Sining. Ang mga bagay tungkol sa'yo ay hindi kailanman naging pabigat sa akin. Ayaw ni Xia Sining na ganoon ako kapormal sa kanya. Gusto niyang makita kaming nag-aaway, tulad noong nag-aaral pa kami. Nakipag-usap ako kay Xia Sining sandali. Buong tiwala akong nangako na araw-araw akong magre-report sa kanya ng sitwasyon. Saka lang pumayag si Xia Sining na bumalik para matulog. Itinakda ko ang alarm clock niya, pagkatapos ay pumunta ako sa sala. Isang tulog lang, paggising ko, nakabihis na si Xia Sining at bumaba. Nakabukas ang ilaw sa sala. Tinaasan niya ako ng kilay at naglakad papunta sa kusina. Nakasaplot ako ng apron at abala sa kusina. Ang insulated lunchbox ay naglalaman ng masasarap na almusal at inuming pampapawi ng pagod. Tahimik na sumandal si Xia Sining sa gilid ng pinto. Unti-unting napuno ng init ang bagong bahay. Walang kasiguraduhan ang buhay. Ang mga pangarap noong kabataan ngayon ay natupad na. Akala niya noon, hinding-hindi na kami magkakaroon ng ugnayan habang buhay. Dahil malaki ang agwat ng aming mga pamilya. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na siya ng kakayahan. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan para pilitin ako. Sa halip, sumugal siya. Sa kabutihang palad, nagtagumpay siya. Inimpak ko ang mga gamit. Lumingon ako at nakita kong nakatayo si Xia Sining sa pintuan. Medyo nahihiya kong inilagay ang insulated lunchbox sa kamay niya. Nakangiting sinabi, mamaya sa kotse, kainin mo to, sa eroplano, matulog ka ulit. Walang kurap na tinitigan ako ni Xia Sining. May ngiti sa gilid ng kanyang labi. Mahinang nagtanong, Jiang Yichen, nagsisimula ka na bang magustuhan ako? Bahagyang nanginig ang tingin ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Nakita ni Xia Sining ang kaba ko. Hindi niya ako pinahirapan. Nakangiting mahinang sinabi, salamat sa pagod mo, asawa. Aalis na ako. Agad akong tumango. Inihatid ko si Xia Sining sa labas. Hanggang sa makita ko siyang sumakay sa kotse at umalis, saka ko lang isinara ang pinto at nagpatuloy sa pagtulog. Pero dahil sa nangyari, hindi na ako makatulog. Tumayo ako at binuksan ang diary ko. Kumuha ako ng isang litrato mula roon. Wala si Xia Sining sa litrato ng aming high school graduation. Noong ikalawang taon ng high school, nagkaproblema ang pamilyang Xia. Napilitang si Xia Sining na suportahan ang pabagsak na pamilya. Mag-isa niyang hinarap ang mga mapagsamantalang kamag-anak. Alam ko lang na pagkatapos ng ilang taon, personal na ipinakulong ni Xia Sining ang mga kamag-anak na iyon. At nang muling lumitaw si Xia Sining sa telebisyon, hindi na siya ang pamilyar kong Xia Sining. Pero kahit ano pa ang nakaraan, ngayon kasama ko siya. Ang eksena noong nakaraang buhay na tumawid siya sa mga sasakyan para sumugod sa akin, habang buhay na nakatatak sa isip ko. Kinabukasan, marahil dahil sa suporta ni Xia Sining, masigla akong bumalik sa kumpanya. Pumasok si Assistant Liu para dalhan ako ng kape. Nang maalala niya ang mga taong nakasalubong niya paakyat, naiinis siyang sinabi, Boss Jiang, kanina, dinala ni Manager Jiang si Eng Haoyu sa kumpanya. Huminto ang mga daliri ko sa pagtipa. Tumingala ako, malumanay ang tingin. Pagkatapos, pinag-aralan ni Assistant Liu ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Pinalambot niya ang tono. Narinig ko pong namimigay ng tiket si Eng Haoyu. Bahagyang iginalaw ko ang kamay ko, hindi huminto sa ginagawa. Mahinang sinabi, hayaan mo siya. May meeting ba mamayang hapon? Umiling si Assistant Liu. Wala po. Pero mamayang hapon, kailangan niyo pong pumunta sa construction site. Nagtanong ako sa doktor. Uminom ako ng isang lagok ng kape. Salamat sa pagod mo, samahan mo ako mamayang hapon. Nakangiting sinabi ng assistant, hawak ang folder, huwag po kayong mag-alala.
lalabas na po muna ako. Umaga, may kumatok sa labas. Abala ako, hindi ako tumingala. Sinabi ko lang, pasok. Pumasok si Jayang Haoyu na nagtutulak ng wheelchair. Boss Jayang, may oras ka bang makipag-usap? Tumingin ako sa labas. Nakatayo ang tatay ko sa labas, nakatingin kay Jayang Haoyu nang may pag-aalala. Tiningnan ko ang relo ko. Seryoso ang tono, 5 minuto. Tumango si Jayang Haoyu. Lumapit siya gamit ang wheelchair. Yichen, hindi ko kukunin ang shares. Hindi mo kailangang ma-pressure. Tinitigan ko siya, nakasandal, hindi malaman kung natatawa o hindi. Ano ang ibig mong sabihin ngayon? Pumunta ka rito para lang sabihin sa akin na ayaw mo ng shares. Jayang Haoyu, ang galing mong maglaro ng ganitong laro. Kung talagang ayaw mo, bakit hindi mo sabihin sa nasa labas? Uminom ako ng isang lagok ng kape. Hindi ko pinansin si Jayang Haoyu. Wala naman talaga akong balak na ibigay sa'yo. Nagbago ang ekspresyon ni Jayang Haoyu. Yichen, hindi mo kailangan ganyan kalaki ang galit mo sa akin. Wala akong balak na pamunuan ang kumpanya. Huminto siya sandali. Nagpatuloy, balak kong mag-retire na pagkatapos ng concert na ito. Maghahanda na ako para sa kasal. Hindi niya sinabi kung kanino siya ikakasal. Pero alam naming dalawa. Mahigpit na tinitigan ni Jayang Haoyu ang ekspresyon ko. Ayaw niyang makaligtaan ang anumang emosyon sa mukha ko. Pero hindi ko siya pinagbigyan. Tahimik akong nagpatuloy sa trabaho. Sa kalagitnaan, sumagot pa ako ng telepono. Sa huli, saka lang ako tumingala kay Jayang Haoyu at sinabi, ang mga bagay tungkol sa'yo, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Wala akong interes. May gagawin pa ako. Pwede ka nang umalis? Ang pakikitungo ko ay hindi masasabing maganda. Pero hindi rin naman masama. Sa harap ni Jayang Haoyu, pilit kong kinokontrol ang aking emosyon. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Jayang Haoyu. Bago siya lumabas ng pinto, bigla siyang lumingon at nagtanong, Jayang Yichen, hindi mo ba talaga gusto si Wen Xueli? Nitong mga nakaraang araw, laging sumusunod si Jayang Haoyu kay Wen Xueli. Nakikita niya kung paano siya mula sa isang masiglang dalaga ay naging isang babaeng gabi-gabing nalalasing. Nakita pa niya mismo si Wen Xueli na umiiyak sa ibaba ng apartment ni Jayang Yichen. Hindi totoo kung sasabihin niyang hindi siya naiinggit. Matagal na niyang gusto si Wen Xueli. Ang dating ambiguous na pangyayari ay siya rin ang maingat na nagplano. Walang iba kundi para paalisin ako. Pero nang malaman ni Wen Xueli, hindi siya lumingon at pumunta sa akin. Hindi niya kailanman naging pag-aari si Wen Xueli. Pero hindi siya nagsisisi. Hindi ba't si Jayang Yichen ngayon ay desidido nang hindi bumalik? Basta't sapat ang kanyang katapangan, may paraan siya para makuha si Wen Xueli. Sinabi ko, may halong pang-uyam sa aking mga mata, wag mo akong subukan dito. Tapos na kami ni Wen Xueli. Nang mabisto ko ang kanyang intensyon, bahagyang namutla ang mukha ni Jayang Haoyu. Pilit siyang umiti at tumalikod para umalis. Sa kabilang banda, nang makita ng tatay ko si Jayang Haoyu na lumabas na hindi maganda ang mukha, kumunot ang noo niya. Lumapit siya at itinulak ang wheelchair ni Jayang Haoyu. Mahinang nagtanong, Haoyu, inapi ka ba ni Jayang Yichen? Umiling si Jayang Haoyu, humihikbi. Wala po. Papa, ayoko na po ng shares. Wag na po kayong pumunta kay Jayang Yichen. Medyo nagalit ang tatay ko. Sa puso niya, sinisisi niya ako. Sinabi na niya sa akin na huwag kong apihin si Jayang Haoyu. Pero bakit hindi ako nakikinig? Ano ang sinabi sa'yo ni Jayang Yichen? Nang marinig iyon, dire-diretsong tumulo ang luha ni Jayang Haoyu. Namumula ang mga mata niyang sinabi, Papa, gusto kong makita si Wen Xueli. Seryoso ang mukha ng tatay ko. Haoyu, ang hitsura mo ngayon ay hindi angkop para makipagkita sa kanya. Sa madaling salita, ayaw siyang makita ni Wen Xueli. Alam din ni Jayang Haoyu. Nitong mga nakaraang araw, nangangahas lang siyang tahimik na sumunod sa likuran ni Wen Xueli. Naramdaman ng tatay ko na may utang siya sa kanya. Nang malungkot siya, lumambot ang puso ng tatay ko. Sige, dadalhin ka ni Papa para makita siya. Sa kabilang banda, pagkatapos ng meeting, bumalik si Xia Sining sa hotel. Nang makita siyang pumasok ni Suxia Oxiao, itinulak niya ang paa. Ang tao kasama ang upuan ay lumutang papunta sa tabi ni Xia Sining.
Tinitigan niya ang pagod na mga mata ni Xia Sining, nakangiting ng asar, mukhang matindi ang labanan kagabi. Pagkasabi noon, nakatanggap siya ng isang irap mula kay Xia Sining. Hindi natatakot mamatay si Suksya Oxiao, lumapit pa siya kay Xia Sining. Mahinang sinabi, Sining, ilang taon na tayong matalik na magkaibigan. Ngayon lang kita nakitang ganito ka-tense sa isang lalaki. Talaga bang nahulog na ang loob mo kay Jiang Yichen? Pakiramdam ni Xia Sining ay nagsasabi siya ng kalokohan. Sumagot siya, mukha ba akong malandi? Hindi nagsalita si Suksya Oxiao. Sa kanilang grupo, si Xia Sining ang pinaka-inosente. Kahit ang tapat na si Wen Xueli ay nagkaroon na ng ilang boyfriend. Kawawang si Xia Sining, mahigit 20 taon na, single pa rin. Nagtataka lang ako. Kagabi, nagmamadali kang bumalik. Naantig ba si Ichen? Nang marinig iyon, medyo nalungkot si Xia Sining. Naantig? Ni isang halikwala. Nang maisip ito, tumingin si Xia Sining kay Li Wei. Ang mabait kong biyanan, naghanap ba ng gulo ngayon? Sinikap ni Li Wei na sabihin ang mga bagay na gusto niyang marinig. Pumunta po. Pero nang lumabas si Jiang Haoyu sa opisina ni Boss Jiang, napakasama po ng mukha niya. Mukhang na solo kill po siya. Nakakagulat naman iyon. Nanlaki ang mga mata ni Suksya Oxiao, nagtataka. Hindi pwede. Mukhang mabait naman si Jiang Yichen. Naiinis na sinulyapan ni Xia Sining si Suksya Oxiao. Pakiramdam niya ay wala pa itong nakikitang mundo. Sino ang nagsabing mabait si Ichen? Hindi lang siya nag-aaksaya ng laway para makipag-away sa mga tao. Noong nag-aaral kami, hindi mabilang ang beses na nakipag-away ako kay Jiang Yichen. Kahit na ganoon katalas ang dila ni Jiang Yichen, hindi siya kalaban sa akin. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita si Li Wei. Maingat siyang tumingin kay Xia Sining. Biglang naging mabigat ang atmosfera. Katatapos lang ng meeting kanina. Nang makita niyang hindi ako sumasagot sa mensahe niya, hindi maganda ang ekspresyon ni Xia Sining. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono niya. Yumuko si Xia Sining at tiningnan. Ako ang sumagot sa mensahe niya. Pasensya na, nasa construction site ako kanina, hindi ko nakita ang mensahe mo. Tapos na ba ang meeting niyo? Gusto mo bang magpahinga ng maaga ngayong gabi? Nang makita ang telepono, hindi mapigilang umiti ni Xia Sining. Nang makita ng dalawang tao sa tabi niya na nagtataka, inilapit ni Suksya Oxiao ang ulo para tingnan. Sino ang mag-aakalang makakatanggap siya ng isang malakas na hampas mula kay Xia Sining? Napahawak sa ulo si Suksya Oxiao, sumisigaw. Sining, ang tanda mo na, para ka pa ring bata, ang torpe mo. Wala kang alam. Sumagot si Xia Sining. Kung maririnig ko ang boses mo, hindi na ako mapapagod. Nang makita ang mensaheng ipinadala ni Xia Sining, bahagyang umiti ako. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan siya. Masayang kinuha ni Xia Sining ang telepono at lumabas. Nagtanong si Suksya Oxiao sa likuran, Sining, saan ka pupunta? Nakangiting matamis si Xia Sining. Hindi ko sasabihin sa'yo. Pagkalabas pa lang ni Xia Sining sa kwarto, agad niyang sinagot ang telepono. Narinig ang boses ko sa telepono, salamat sa pagod mo sa meeting. Tandaan mong uminom ng maraming tubig. Nakangiting sinabi ni Xia Sining, Yichen, nag-aalala ka ba sa akin? Matigas ang ulo kong sinabi. Natatakot akong baka may mangyari sa'yo sa ibang lugar, tapos mahihirapan akong kunin ang bangkay mo. Tumikim si Xia Sining, pero nakangiti siyang sinabi, masamang asawa. Huwag kang mag-alala, kahit mamatay ako, sa iyo pa rin ang ari-arian ko. Nang marinig iyon, mahina akong natawa. Huwag ka nang magbiro. Hindi ka nakapagpahinga ng maayos kagabi. Matulog ka ng maaga ngayong gabi. Mabilis na sumang-ayon si Xia Sining na parang isang estudyanteng nakakuha ng premyo. Nagpatuloy akong magtanong, kailan ka babalik? Kumislap ang mga mata ni Xia Sining. Nagdududa siyang baka mali ang nasagot niyang tawag. Ilang beses niyang tiningnan kung ako nga ang nasa kabilang linya. Saka lang siya nagsalita, asawa, namimiss mo na ba ako? Subalit, sinabi ko, sa susunod na linggo, birthday ni Lola Lee. Nag-isip ako sandali bago magsalita. Maingat na pinakikinggan ang reaksyon ni Xia Sining. Bagamat umabot na kami ni Wen Xueli sa ganitong sitwasyon, mabait pa rin sa akin si Lola Lee. Biglang kumirot ang puso ni Xia Sining.
Bahagyang namutla ang mukha niya. Gusto mong pumunta? Ipinaliwanag ko, si Lola Lee ang nagpalaki sa akin. Nitong mga nakaraang taon, napakabait niya sa akin. Malalim na huminga si Xia Sining. Hindi siya pwedeng makialam sa amin ni Wenzueli. Pero alam niyang makikita ko si Wenzueli. Sobrang sakit ng puso niya. Hanggang sa ganitong punto na, hindi pa rin ba pwede? Naramdaman ko ang kanyang pagkainis. Mahina kong tinawag, Xia Sining. Sinikap ni Xia Sining na maging malambing ang boses niya. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Subalit, sa pagkakataong ito, natawa ako. Gusto kong sumama ka. Pagkababa ng telepono, humiga ako sa kama. May mensaheng ipinadala si Xia Sining sa telepono ko. Isang selfie. Nakasandal siya sa kama, simpleng nakasuot ng pantulog. Tinakpan niya ang sarili ng kumot. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, susundin ko si mahal na asawa. Nakahiga na ako para magpahinga. Sumagot ako, magpahinga ka ng maayos. Ibinaba ko ang telepono. Binuksan ko ang computer at nagpatuloy sa trabaho. Ang matagumpay na proyekto ay kailangang hintayin ang pagbabalik ni Xia Sining sa kumpanya bago opisyal na masimulan. Sa panahong iyon, hindi maiiwasan na magkaroon kami ng ugnayan. Pero ang dapat pag-isipan ngayon ay kung paano lulutasin ang birthday ni Lola Wenzueli sa susunod na linggo. Sa totoo lang, pwede naman akong hindi pumunta. Pero matanda na si Lola Lee. Bawat taon na lumilipas, nababawasan ang kanyang mga birthday. Isa pa, mabait sa akin ang lola ni Wenzueli. Hindi naman pwedeng dahil sa relasyon namin ni Wenzueli, masasaktan ko ang matanda. Tinapos ko ang mga email at tiningnan ang telepono ko. 11:00 na. Gabi na nang bumalik si Xia Sining, wala ng kibo. Sa totoo lang, may kaunting plano si Xia Sining. Sinadya niyang magpadala ng selfie, umaasang medyo magiging malandi ako. Sino ang mag-aakalang parang isang straight na lalaki, sinabihan ko siyang magpahinga ng maayos. Halos matawa sa galit si Xia Sining. Pero mabilis din niyang inalo ang sarili, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Asawa mo yan, ikaw ang humanap. Pagkatapos, habang naghihintay ng sagot ko, nakatulog na talaga siya. Kinabukasan, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Jayang Haoyu sa tatay ko kahapon. Maaga pa lang sa meeting, iba't ibang puna at problema na ang hinahanap ng tatay ko. Kahit ako na napakabait, sunod-sunod na napasimangot. Sa huli, malamig ang mukha kung pansamantalang itinigil ang meeting. Kasabay nito, nagkaroon din ng maliit na problema sa kumpanya. Isang executive ang nandaya sa mga account, naglustay ng 50 milyong pampublikong pondo at tumakas. Agad akong nag-report sa pulis. At pinakiusapan ko ang finance department na linisin ang lahat ng account at ipadala sa akin para tingnan. Habang abalang-abala ako, ang bahay ni Wenzueli ay parang manukan din. Sa birthday ni Lola Lee, gustong makipagkita sa akin ni Wenzueli. Pinakiusapan niya ang kapatid niyang si Wen Muxue na magpadala sa akin ng mensahe na kailangan kong dumalo sa handaan. Si Wen Muxue ay apo ng matalik na kaibigan ni Lola Lee. Sayang lang at naaksidente ang buong pamilya niya, namatay lahat. Si Wen Muxue lang ang natirang bata. Nang dalhin siya sa bahay ng mga Lee, 5 taong gulang pa lang siya. Itinuring siya ng buong pamilya na parang tunay nilang apo. Mula pagkabata, mahilig dumikit sa akin si Wen Muxue. Nang malaman niyang magkasama kami ng ate niya, mas masaya pa siya kaysa kanino man. Pero sino ang mag-aakalang tataka sa kasal ang ate niya? Nang hilingin ni Wenzueli ang ganito kalaking pabor, agad na tumanggi si Wen Muxue. Siya ay pinalaki ni Lola Lee. Maayos ang kanyang pag-ugali, maayos din ang kanyang pananaw sa buhay. Tinitigan niya si Wenzueli, nalulungkot at nainis. May halong sarkasmo siyang sinabi, ate, kasal na si Ichen. Bakit mo pa siya guguluhin ngayon? Noong iniwan mo si Kuya Ichen para puntahan si Jayang Haoyu, bakit hindi mo naisip kung paano haharapin ni Kuya Ichen ang mga tsismis? Ngayon, nagpapanggap kang tapat, ano yan? Nakakadiri talaga. Hindi inaasahan ni Wenzueli na isang araw, sasabihan siya ng sarili niyang kapatid na nakakadiri. Hindi maganda ang pakiramdam niya. May bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Siya Oksue, tulungan mo na lang si ate sa huling pagkakataon, okay? Narinig kong nitong mga nakaraang araw, parang may problema si Ichen. Nag-aalala ako. Gumamit ako ng dummy account para magpadala sa kanya ng mensahe, pero nalaman niya pa rin ang dummy account ko. Agad niyang dinelete. Tinatawagan ko siya, pero hindi niya sinasagot. Gusto ko lang talaga siyang tulungan. Pagkasabi noon, nagmamakaawang tumingin si Wenzueli kay Wen Muxue. Hindi niya naisip na gagawin ko ang mga bagay ng ganito kagrabe. Ngayon, hindi niya masabi kung gaano siya kalungkot. Walang masabi si Wen Muxue habang nakatingin kay Wenzueli.
Naaawa siya at naiinis. Mukhang nahihirapang sinabi ni Wen Moksue, "Ate, pareho tayong pinalaki ni Lola. Bakit magkaiba ang ugali natin?" Sa totoo lang, itong urong-sulong mong ugali, hindi ko rin gusto. Huwag mo nang ikumpara kay Xia Sining. Hindi kanya kalaban. Ngayon, kasal na si Kuya Yichen, naiintindihan mo ba? Sa batas, asawa na niya si Xia Sining ngayon, hindi ikaw si Wen Xueli. Napalunok si Wen Xueli. Puno ng pagsisisi at pagkainis ang kanyang mga mata. Hindi na matiis ni Wen Moksue. Tinapik niya ang balikat ni Wen Xueli at sinabi, "Tapos na yon. Mukhang masaya naman si Kuya Yichen ngayon. Huwag mo na siyang guluhin." Namumulang sumigaw si Wen Xueli, pero hindi naman siya binibigyan ng kaligayahan ni Xia Sining. Hindi lang ako makapaniwala, sa isang pagkakataon lang, bakit hindi niya ako hinintay? Walang masabi si Wen Moksue habang nakatingin sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pagiging magkapatid nila, hindi niya papansinin si Wen Xueli. Ano ba to si Wen Xueli? Isang babaeng nagbago at nagbabalak na habulin ulit ang dating kasintahan? Bakit hindi niya ginawa noon? Hindi ba niya naiintindihan ang ihabulin ang kasintahan hanggang sa krematorium? Pero sa huli, naawa pa rin si Wen Moksue sa kanyang kapatid. Sige, kukontakin ko si Kuya Yichen. Nang marinig iyon, may bahagyang ngiti sa mga mata ni Wen Xueli. Xia Oksui, salamat. Inirapan siya ni Wen Moksue. Hindi na kailangan. Sa susunod, huwag mo na akong utusan ng ganito. Napakabuti ng relasyon namin ni Kuya Yichen. Hindi tulad ng iba na patagong naninira sa kanya. Habang nagbubulong-bulungan si Wen Moksue, nagpadala siya sa akin ng mensahe. Kuya Yichen, sa birthday ni Lola, darating ka ba? Matagal na walang sagot ang mensahe. Walang masabi si Wen Moksue habang nakatingin sa kanya. Sabi ng direktor, kung ako iyon, hindi rin ako darating. Siguradong ayaw ka nang makita ni Kuya Yichen ngayon. Mahigpit na tinitigan ni Wen Xueli ang screen. Bigla siyang may naalala. Mabilis siyang umalis at pumunta sa kumpanya ko. Habang tinitingnan ko ang mga account, tumawag ang front desk at sinabing nasa baba si Wen Xueli at gusto akong makita. Pagod na pagod ako. Sa sandaling ito, ayoko siyang makita. Malamig kong sinabi, ayoko. Tiningnan ng front desk si Wen Xueli. Idinagdag, Boss Jiang, sabi ni Miss Lee, matutulungan niya kayong lutasin ang problema niyo ngayon. Malamig akong natawa. Pinatawagan ko sa front desk si Wen Xueli. How you? Unang salita pa lang ni Wen Xueli, ang boses niya ay malambing at kaakit-akit tulad ng dati. Pero nang marinig ko ito, nasusuka lang ako. Pinigilan ko ang malakas na pagtibok ng dibdib ko. Hindi maganda ang tono ko, anong gusto mong gawin? How you? Matutulungan kita sa bagay tungkol sa shares. Pati na rin sa problema sa accounts ng kumpanya mo ngayon, may mga tao akong pwedeng tumulong. Ayokong makita kang nahihirapan ng ganito. Makipagkita ka lang sa akin, okay? Bilang pasasalamat na rin sa 2 taon mong pag-aalaga sa akin. Ang tono ni Wen Xueli ay puno ng pagmamahal. Nakakatawa. Pagkatapos kong isulat ang libu-libong salitang ito, nagtanong ako, paano mo ako tutulungan? Seryoso ang tono ni Wen Xueli. Gusto ni Jiang Haoyu ng shares. Ibibigay ko sa kanya ang shares ko sa Wen family. Sa ganitong paraan, hindi ka na mahihirapan. Tungkol naman sa accounts, naghanap na ako ng mga taong tutulong sa'yo. Naniniwala akong malapit nang magkaroon ng resulta. Pagod kong minasahe ang sentido ko. Malamig ang tono ko. Wen Xueli, sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo ngayon? Nang marinig iyon, natigilan si Wen Xueli. Matagal bago siya natauhan. Gusto ko lang talagang tumulong sa'yo. Mahina akong natawa. Hindi na kailangan. Ako na ang bahalang lumutas sa mga problema ko. Kaya lang ako tumawag sa'yo, gusto ko lang sabihin sa'yo na may asawa na ako. Pagkasabi noon, walang awa kong ibinaba ang telepono. Hindi na nakapagsalita pa si Wen Xueli. Pagkababa ng telepono, wala na rin akong ganang magtrabaho. Tumayo ako at nag-ikot-ikot. Sa sandaling iyon, kumatok si Assistant Liu sa labas. Pagpasok, inilagay niya ang dessert sa mesa. Nagtatakang nagtanong ako, ano to? Nakangiting sinabi ni Assistant Liu, ito po ang dessert na in-order ni Boss Xia para sa inyo. Sabi niya, kapag masama ang loob nyo, kumain kayo ng dessert. Pagkaalis ni Assistant Liu, kinuha ko ang dessert at inilagay sa mesa. Kumuha ako ng litrato para kay Xia Sining. Mabilis na sumagot si Xia Sining, okay na ba ang pakiramdam mo? Nagtatakang nagtanong ako, mahal, paano mo nalaman? Naglagay ka ba ng hidden camera sa opisina ko? Tinaas ni Xia Sining ang gilid ng kanyang labi. Sabi ko, may telepathy ang mag-asawa, maniniwala ka ba? Nagpadala ako sa kanya ng emoji, pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono at kumain ng dessert.
Talagang gumaan ang pakiramdam ko. Nang akmang magko-concentrate na ako sa trabaho, tumawag si Xia Sining. Hulaan mo kung nasaan ako. Nakasandal ako sa baba ko, nag-isip sandali. Nakangiti akong akmang sasagot nang biglang may maingay na tunog sa labas ng pinto. Pagkatapos, nagmamadaling tumakbo si Liu at sumigaw, "Boss Jiang, hindi maganda." Si Miss Sueli, parang nabaliw, hindi mapigilang sumugod papasok.